nang sabihing palayasin ang aking mga magulang para makapasok sila. Ang kwentong ito ay nagsimula sa isang gabi na tila normal sa lahat ng bagay hanggang sa isang salita ay tumalab at nagpalito sa buong hapagkainan ng aming pamilya. Nang gabing iyon, kami ng aking pamilya ay kumakain sa aming bagong bahay na hindi pa tumataas ng 1 taon. Hindi napakalaki ang bahay, ngunit malinis, maayos, at puno ng pagmamahal. Madalas ko pang binabanggit sa aking mga magulang na hindi kailangan ng malaking bahay, basta mayroon kang mga mahal sa buhay, sa tabi mo, sapat na iyon. 4 kami sa loob ng bahay noon, ang aking ama, si Tatay Manding, ang aking ina, si Nanay Seling, at ako, si Belen Natividad, at ang aking asawa, si Renato Santos. Nagretiro na si Tatay Manding. Si Nanay Seling naman ay tahimik na nagpapalaki ng gulay sa bakuran. Nang nakabili na ako ng bahay na ito, inimbitahan ko ang aking mga magulang na dito na sila manirahan para madali ko silang alagaan. Sumasang-ayon naman si Renato sa simula, sinabi pa niya ng napakabuti, mas masaya ang bahay kapag maraming tao. Ang bahay na ito ay binili ko gamit ang aking naipon mula sa maraming taon ng negosyo sa mga muebles at interior materials. Si Renato naman ay nagambag sa lahat ng kasangkapan, sa loob ang sala set sa sala, ang hapagkainan na kahoy, ang malaking aparador sa kwarto, at ang mga kama at cabinet sa bawat silid. Napag-usapan namin ng malinaw noon na dalawa. Ako ang bahala sa pabayad ng bahay, siya ang bahala sa mga kasangkapan, bawat isa ay mag-aambag ng sariling bahagi at magkasamang itatayo ang aming tahanan. Nang gabing iyon, tahimik na tumutulong ang hapunan. Sinasabi ng aking ina na kailangan niyang bumili ng mga gulay bukas para sa aming paboritong ginisa. Bago pa man ako makasagot ay biglang bumukas ang pinto ng bakuran ng malakas. Lahat kami ay natigilan at lumingon. Pumasok sa bahay ang aking biyenan, si Aling Luisa, at kasunod niya ang kapatid ni Renato na si Rosa, magkasamang puno ng puwersang parang kakatapos lang nilang makipagtalo sa ibang tao, walang imbitasyon. Pinunan ni Aling Luisa ang isang silya malapit sa hapagkainan, huminga ng malalim, at nagsalita ng diretso. Ang boses ay tulad ng isang utos. Sasabihin ko agad para malinaw lahat. Ibinigay ko na ang bahay namin kay Rosa. Mula ngayon, dito na ako titira sa inyo. Bahagya akong nataranta sa sinabi niya. Ibinaba ko ang aking mangkok, tumingin sa kanya ng ilang sandali, at nagsalita ng kalmado. Masikip nga ang bahay namin, inay. Kaya nga nakatira na rin dito ang mga magulang ko. Akala ko'y sapat na iyon para maintindihan niya. Ngunit wala. Si Aling Luisa ay agad na nagkunot ng noo, at ang mga mata ay naging matalim tulad ng patalim. Masikip? Kung kulang ang lugar, palayasin ang mga magulang mo. Ang buong hapagkainan ay biglang naging tahimik na parang sinamsam ng salita. Hawak ng aking ina ang mga palito nang tumigil siya nang bigla sa ere. Hininga ng mababa si Tatay Manding, ngunit nanatiling tahimik. Si Rosa ay nakatayo sa likuran ng kanyang ina. Mga braso ay nakatawid at may ngiti sa labi na parang nanonood ng isang palabas. Tumingin ako ng diretso kay Aling Luisa. Sa aking kalooban sa oras na iyon ay hindi agad nagalit ang naramdaman ko, kundi isang pakiramdam ng lamig na dahan-dahang kumakalat mula sa dibdib pababa. Dahan-dahan kong ibinaba ang mga kutsara, pagkatapos ay itinangad ang ulo at tumingin ng diretso sa aking biyenan. Malinaw ang bawat salita. Ang bahay na ito ay aking binili. Ang aking mga magulang ay nandito dahil iyon ay karapat-dapat. Hindi mataas ang aking boses, ngunit sapat para marinig ng buong silid. Si Aling Luisa ay nataranta sandali, at pagkatapos ay ngumiti nang may panlalait ang uri ng ngiti na pamilyar sa akin sa maraming taon ng pagiging manugang. Bahay ng asawa mo iyan. Hindi mo iniisip na para sa iyo lang? Habang sinasalita niya iyon, lumingon siya sa kanyang anak. Renato, sabihin mo, bahay ba iyan ng mag-asawa o sariling bahay ng asawa mo? Si Renato ay nakaupo sa aking tapat. Iniyuko niya ang ulo at tinitingnan ang kanyang mangkok ng may kaguluhang ekspresyon. Pagkatapos ng ilang sandali ay nagsalita ng mahinahon, pero ang pera para sa bahay ay galing kay Belen. Sa sandaling iyon,
nagbago ang mukha ni Aling Luisa. Sinampal niya ang mesa, nang malakas ang boses ng kamay sa kahoy ay tumalab sa buong silid at sumigaw, "Pera niya? Kapag kinasal ka na, pera ng asawa mo ay pera na rin ng asawa niya." Si Rosa na nakatayo sa likuran ay agad na sumasang-ayon. "Oo naman, akala mo ba ang pagbili ng bahay ay siya na agad ang may-ari?" Tumingin ako sa dalawa at pagkatapos ay tumingin sa aking asawa. Sa oras na iyon, bigla kong natanto, hindi sila dumating rito para humingi ng tulong. Sila ay dumating na may paniniwala na ang bahay na ito ay maaga o matagal ay magiging sa kanila. Huminga ako ng malalim at nagsalitang dahan-dahan. "Kung gusto ninyong manirahan dito ng inay, ang pinakamababa ay kailangan niyang igalang ang mga magulang ko." Tumingin si Aling Luisa nang mataman sa akin. Ang mga mata ay puno ng hamon. Hindi igalang, ano ang mangyayari? Nanahimik ako ng ilang sandali. Sa labas ng bahay, ang hangin ng gabi ay bahagyang humihihip sa mga puno sa pintuan. Ang hangin sa loob ng bahay ay mabigat na mabigat, maririnig ko pa ang ingay ng kutsara laban sa mangkok. Sa oras na iyon ay naunawaan ko nang malinaw ang isang bagay, ang gabi na iyon ay hindi na magiging simpleng hapunan. At mula sa sandaling iyon ay nalaman ko rin na ang kwento sa pagitan ko at ng pamilya ng aking asawa ay nagsimula ng lumiko sa isang gilid na hindi inaasahan ng kahit isa sa kanila. Sa katotohanan, kung titingnan lamang ng ibang tao ay maaaring akalaing maayos ang aming kasal. Kami ni Renato ay kasal na ng 5 taon. Nang una akong nakilala kay Renato ay siya ay isang mapayapang lalaki, tahimik, nagtatrabaho bilang engineer sa isang konstruksyon na kumpanya. Matigas ang kanyang trabaho, laging maaga ang pag-alis, laging huli ang pag-uwi, palaging sa labas sa init at ulan, ngunit masipag at walang bisyo sa alak o sugal, at hindi rin kailanman naghahanap ng babae sa labas. Dahil sa mga katangiang iyon, ay pumayag akong ipakasal siya sa akin. Ako naman noon ay nagtatayo na ng isang tindahan ng mga muebles at interior materials. Sa simula ay maliit pa lamang ang lugar, nagbebenta ng ilang pangunahing kasangkapan para sa mga pamilyang bagong nagsisimula. Nang dumating ang mas maraming tiwala ng mga customer at naging stable ang pinagkukunan ng kalakal, ay unti-unti na ring lumaki ang aking negosyo. Hindi ako makapag-angking napakagaling, ngunit ang uri akong tao na marunong mag-isip, marunong mag-ayos, at marunong ingatan ang bawat pisong kinikita. Kaya naman matapos ang kasal, kahit sa labas ay parang magkasabay kaming nagtatrabaho at kumikita, ang katotohanan ay halos lahat ng ekonomiya ng bahay ay aking pinapalakad. Stable ang suweldo ni Renato, ngunit hindi mataas. Ang pera ng negosyo, ang kita, ang ipon, at kahit na ang malalaki at maliliit na gastusin ng pamilya, halos lahat ay galing sa akin. Mula pa sa simula ay malinaw na ang aking isip. Kapag magiging mag-asawa, kailangan malinaw ang lahat. Ang pagmamahal ay isang bagay, ang pera at responsibilidad ay iba. Kapag magulo na, mula pa sa simula, ay madaling mag-away sa bandang huli. Kaya naman nang napagkasunduan naming dalawa na bumili ng bahay, dinesisyon ko itong unahing pag-usapan ng malinaw. Isang hapon iyon, habang nagkikita kami sa aming maliit na kwarto, mainit ang hangin ng katapusan ng tag-ulan. Inilabas ko ang aking libro ng ipon sa harapan niya at nagsalita ng kalmado. Naisip ko na, sapat ang naipon ko para mabili ng isang katamtamang bahay, hindi napakalaki, ngunit sapat para sa isang marangyang pamumuhay. Para sa mga kasangkapan sa loob, ikaw ang mag-aambag, bawat isa tayo ay may parte para makiisa sa pagtatayo ng ating tahanan. Nanahimik si Renato sandali pagkatapos marinig ito. Hindi siya nagalit o nagpalalo tulad ng ibang lalaki. Huminga lamang siya at tumango. Oo, alam ko hanggang saan ang kaya ko. Ikaw ang mag-aambag sa bahay. Ako, sa kasangkapan, basta may matibay tayong tirahan, ayos na. Noon ay nagpagaan ang aking loob dahil sa gayon niyang saloobin. Naisip ko na kahit may kahihiyan na mas mataas ang aking kita kaysa sa asawa ko, ay hindi naman iyon masama. Basta ang lalaki ay marunong magbigay ng halaga
at mag-ingat sa pagsisikap ng kanyang asawa. Kaya naman pagkatapos ng ilang buwang paghanap at pagpunta dito at doon, bumili na ako ng bahay na tinitirhan namin ngayon. Hindi luxurious, isang simpleng townhouse, malinis, may sapat na silid at liwanag, at sapat para makapanirahan ang aking matatandang magulang nang hindi nakaramdam ng kahabaan. Si Renato naman, tulad ng kanyang pangako, ay inayos ang pagbili ng sala set, hapagkainan, mga higaan at aparador, mga kurtina, ref at washing machine. Masasabing inayos niya ang lahat ng kasangkapan sa loob at hindi iyon kasinungalingan. Nang lumipat na kami sa bagong bahay, si Aling Luisa ay halatang masaya. Lumakad siya sa bawat sulok, hinipo ang bawat dako, minsan ay hinahaplos ang kahoy na hapagkainan, minsan ay inaayos ang sala set, ang bibig ay hindi tumigil sa pagpuri. Ganito talaga dapat ang tahanan. Ang manugang ko ay napakagaling, marunong kumita, marunong mag-ayos ng bahay. Lahat iyan dahil sa kanya. Sa simula, nang marinig ko iyon ay masaya ako. Hindi dahil kailangan ko ng pagkilala kundi dahil iniisip ko na kahit papaano ay napansin ang pagsisikap ko. Sa bawat okasyon, sa bawat handaan ng kapamilya, kahit sa labas ng bahay ay ipinagmamalaki siya. Ang manugang ko ay mahilig kumita. Sila mismo ang bumili ng bahay nang hindi umasa sa iba. Kapag nagkukuwento siya ng ganyan, maraming tao ang lumingon sa akin nang may pag-admira. Si Aling Luisa naman ay laging nangunguna sa pagmamalaki para bang siya ang nagbayad ng bahay. Ngunit habang lumilipas ang panahon ay nagsimula ko nang mas makilala ang tunay na ugali niya. Si Aling Luisa ay uri ng babaeng lubhang nagmamalasakit sa hitsura sa mga tao. Sa mga estranyo ay lagi siyang gustong manalo, laging gustong magkaroon ng boses, laging gustong maging kilala bilang may magaling na anak at maayos na pamilya. Basta may ilang salita ng papuri mula sa iba ay sapat na para magtiwala siya nang walang ingat. Isang beses ay may bisita mula sa malayo na dumating sa bahay at pinuri ang sala set. Ang swerte talaga ng pamilyang ito, ang manugang ninyo ay nagdadala ng kaluguran sa bahay. Pagkatapos marinig iyon, ay ngumiti si Aling Luisa nang napakalapad at lumingon sa akin na parang nagbibigay ng gantimpala. Narinig mo ba? Kahit ang mga labas ay nakakakilos ng maayos, kailangan mo lamang magtiwala sa iyo. Ngunit kakaiba sa mga tao sa loob ng pamilya, lalo na sa mga taong nagsasalita ng diretsyo, si Aling Luisa ay madaling mapahiya at laging nag-iisip na minamaliit siya. At ang taong pinakakaraan ng kanyang pagtatanggol, pinakahinahangaan at pinakabulag na pinaniniwalaan ay walang iba kundi ang kanyang anak na babae, ang aking bilas na si Rosa. Si Rosa ay 4 na taong mas bata kay Renato. Pabago-bago ang ugali, mahilig kumain ng maayos at manamit ng maganda, nagsasalita ng malakas na parang palagi siyang may alam. Hindi siya masamang tao sa loob at labas, ngunit may isang malaking kahinaan, mapaniwala siya. Mahilig sa mga matamis na salita, at lagi na gustong mas matalo sa ibang tao kahit wala namang hawak sa kamay. Sa tuwing may nangungusap ng magandang tunog, magandang salita mula sa mga kakilala, may kinabukasan si Rosa, babaeng magiging tagapamuno, o ang ganda ng mukha mo. Sayang, kung hindi ka mag-aral ng negosyo, ay tulad ng nakakita siya ng ginto. Pag-uwi ay mapupunta na ang kanyang mga mata at kukuwentuhinin ang ina ng mga bagay na kalangit-langit. At si Aling Luisa sa anumang sasabihin ng kanyang anak, hindi lamang siya makikinig kundi susuportahan pa ng buong puso na parang ang bawat salita ng anak niya ay katotohanan na. Maraming beses na napanood ko ang dalawa na nagkukuwentuhan, isang salitang maririnig mula sa labas ay sapat na para mangiti sila na parang nakahanap ng kayamanan. Sa oras na iyon ay mahinahon lamang akong nagbuntong hininga sa sarili ko. Nagsimula na akong maramdaman noon ang isang hindi mapangalanang kamalasan. Ang bahay na ito ay maaaring maging lugar ng aking pamilya, mapag-arugaan at naging sandigan ng aking matatandang magulang sa huling-huli ng kanilang buhay. Ngunit kapag may mga taong labis na nagmamalasakit sa kanilang hitsura, madaling maniwala sa labas kaysa sa loob, ang bagyo ay darating din ng maaga o matagal. At ang unang nagpasiklab ng bagyo
ay walang iba kundi si Rosa mismo. Ang unang alitan sa aming bahay ay hindi nagsimula sa biyenan ko, nagsimula ito kay Rosa. Si Rosa ay nag-aral lamang hanggang high school at pagkatapos ay nantirhan na lamang ng bahay, nagbebenta ng damit online, minsan ng mga cosmetics, pati na rin ng mga bag at pabango. Anumang nakitang maganda ang tubo sa umpisa ay sinubukan niya, ngunit walang tinapos ng maayos. Isang beses ay punta ko sa aking tindahan para mag-ayos ng mga papeles nang pumasok si Rosa na may daladalang bag. Ang mukha ay napakaliwanag na para bang nakahanap siya ng kayamanan sa daan. Hinila niya ang isang silya at umupo sa aking tapat, ngumiti nang parang hindi maampat. Ate Belen, talagang mag-iiba ang buhay ko sa pagkakataong ito. Iniwan ko ang aking calculator, itinangad ang ulo at tumingin sa kanya. Anong ibig sabihin? Binaba ni Rosa ang kanyang boses na para bang may sikreto siyang sinasabi at inilabas mula sa bag ang isang makapal na papel at inilagay sa mesa sa aking harapan. Malapit na akong maging eksklusibong distributor ng isang malaking brand ng cosmetics. Pinili nila ako kanina, kailangan ko lang mag-invest, minsan para sa unang delivery at pagkatapos ay matatayo ko na ng sariling sistema na pera ang kumikita ng pera. Tingnan ninyo ang pagkakataong ito ay hindi para sa lahat. Nagsalita siya nang walang tigil. Ang mga mata ay kumikislap. Ang boses ay puno ng kumpiyansa para bang isa na siyang malaking negosyante. Kinuha ko ang mga papel at binasa ang ilang linya sa simula at sa loob ng aking puso ay may nararamdaman akong hindi tama. Habang mas mabilis ko itong binabasa, mas nagtitibay ang aking hinuha. Maluwag ang kontrata, pinipilit ang mga tao na mag-stock ng malaking halaga. Ang paraan ng pagtinggal ng diskwento ay nakasalalay sa pagdadala ng mas maraming tao sa sistema. Ang cosmetics na sinasabing eksklusibo ay wala kahit isang malinaw na dokumento ng pinagmulan, lalo na ay walang legal na impormasyon. Itinangad ko ang aking ulo at tinanong ng kalmado, "Sino ang nagrekomenda sa iyo nito?" Agad siyang sumagot, "Kaibigan ko, ilang buwang nagtatrabaho lang ay nakabili na siya ng motorsiklo. Sabi niya ay may talento rin daw akong magbenta, basta magsumikap lang ay maaari na akong maging regional manager." Narinig ko ito at huminga ng malalim. Ang ganitong mga parirala ay narinig ko na ng napakaraming beses sa aking buhay. Kapag mas maganda ang larawang pinipinta ng isang tao, mas malaki ang posibilidad na may bitag sa likuran. Ibinaba ko ang mga papel at tumingin ng diretso kay Rosa. "Rosa, huwag maging mapusok. Hindi ito magandang negosyo. Ito ay uri ng pagpapasok ng mga tao sa sistema at pag-akit sa kanila para mag-stock. Kapag pumasok ka rito, maaga o matagal ay mawawala ang iyong pera." Nagbago ang mukha ni Rosa halos agad-agad. Hinila niya ang mga papel pabalik, ang boses ay may kapaitan. "Ilang minuto lang nabasa ninyo ay alam na ninyo ang lahat." Pinanatili ko ang aking kalmadong boses. Hindi kailangan ng matagal ang simpleng pagkakita sa paraan ng pagpipilit sa iyo na mag-stock muna at magsimulang mag-recruit ng iba ay sapat na para malaman ko. Ang mga tunay na kumikita ay kaunti, ang marami ay nangangawit. Sa oras na iyon ay pumasok si Aling Luisa mula sa labas ng bakuran. Nakita niyang nag-uusap kami, agad niyang tinanong, "Ano ang nangyayari?" Agad na lumingon si Rosa sa kanyang ina, ang boses ay tulad ng isang batang nasaktan. "Nakita mo, inay, naghanap na ako ng paraan ng negosyo at sinasabi ni Ate Belen na hindi mabuti." Kinuha ni Aling Luisa ang mga papel mula sa kamay ng anak niya. Hindi niya ito mabasa ng maayos, ngunit nang makita niya ang mga pula at malalaking titulo, ang mga salitang eksklusibo at mataas na kita at sistema, ay agad na tumango. Nagsalita siya agad, ang boses ay halatang nagtatanggol. "Maayos naman kung may ambisyon ang bata, huwag mong patayin ang pag-asa niya." Narinig ko ito at halos masakal ang aking lalamunan. Lumingon ako kay Aling Luisa at maingat na nagpaliwanag, "Inay, hindi ko patayin ang kahit anong pag-asa, ngunit ang ganitong sistema ay lubhang mapanganib. Ginagamit nila ang pagkamapusok at ang kagustuhan na manalo para akitin ang mga tao na mag-stock. Sa huli
ay ilan lang ang kumikita, marami ang nangangawit. Nagkunot ang noo ni Aling Luisa at tila hindi niya gusto ang paraan ng aking pagsalita. Hindi pa niya susubukan. Paano mo malalaman? Nakatayo si Rosa sa tabi ng kanyang ina. Nang marinig iyon, ay lalo siyang naglakas loob. Nang uyam siya, nang tumingin sa akin. Ate, akala ba ninyong kayo lang ang marunong kumita? Hindi lahat ay lagi sa likuran ninyo. Natahimik ako sandali dahil sa sinabi niya. Hindi ako nagalit dahil sa kabastusan nito, naramdaman ko lamang ang kakaibang lungkot. Isang tao na hindi pa nagtatayo ng kahit anong bagay ay nagsimula na sa ganitong tono. Ngunit ayaw ko nang makipagtalo pa. Alam ko na sa mga taong nasisabik pa sa pangarap ng pagbabago ng buhay, kapag mas manalita ka, mas lalo kang pinaniniwalaan nilang naiinggit ka. Tumingin lang ako kay Rosa at nagsalita ng malinaw. Sinabi ko na ito dahil maraming naabot ko na sa buhay. Maniniwala ka man o hindi ay nasa iyo, ngunit kapag nawala ang pera mo, huwag mong sabihin na walang nagbabala sa iyo. Pagkatapos ng araw na iyon, tulad ng pabilis na bato-bato si Rosa ay sumugal sa ganitong business ng cosmetics. Hiniram niya ang pera sa lahat ng dako para mabili ang unang malaking order. Minsan kumuha siya ng litrato, minsan nag-live selling, minsan nag-imbita ng mga kaibigan at kakilala. Kahit ang mga matandang tiya sa palengke ay napasama sa pagbili. Ang kanyang personal na social media account ay puno ng mga talatang ganito. Ang modernong babae ay kailangang marunong mamahala ng sarili niya, o ang tagumpay ay hindi naghihintay sa mga mabagal. Si Aling Luisa naman ay nagpupuri sa lahat ng lugar. Ang aking Rosa ay malapit ng maging manager. Ganito dapat ang kabataan ngayon, kailangan ng tapang para maging mayaman. Narinig ko ang lahat ng ito at nanatiling tahimik. Ayaw ko nang magsalita pa dahil alam ko na may mga taong kailangang masaktan bago sila makatuon. At tulad ng aking inaasahan bago pa lumipas ang ilang buwan, lahat ay bumagsak. Ang mga cosmetics ay hindi nabenta at nakatambak sa kanyang silid. Ang mga kaibigan na nag-iwan ng pera ay nagsimulang humingi ng ibabalik. Ang taong nagpakilala sa kanya ay matamis ang pakikitungo sa simula, ngunit kalaunan ay binaliwala ang tawag at mensahe. Ang utang ng pera dito at doon, at ang hindi nabentang stock ay nagkasamang naging malaking numero. Nang oras ng kailangan, kahit ang isa sa aking mga kaibigan ay may nabalitaang nagkakahalaga na ito ng ilang daang libong piso. Isang katanghalian, nang galing ako sa tindahan at papunta sa bahay ng pamilya ni Renato para maghatid ng ilang bagay, ay nakita ko sa labas ng pintuan ang dalawang babaeng nagsisigaw. Nang malakas isa ay nakabraso ang mga kamay, isa ay may hawak na mga resibo, pula-pula ang mukha sa galit. Nang makita nila akong papasok, tumakbo palabas si Aling Luisa mula sa loob ng bahay, magulo ang buhok, mamula-mula ang mga mata, ang boses ay nanginginig. Belen, anak, dumating ka ng tamang-tama. Matulungan mo ba ang kapatid ng asawa mo? Hinihingi na ng mga tao ang pera niya. Bago pa man ako makasagot, ay hinawakan na niya ang aking kamay, halos gustong umiyak. Huwag mong hayaang mabulok iyan, doon ikaw ang makakatulong. Nanatili akong nakatayo at tumingin sa kanya. Ilang buwan pa lamang ang nakalipas, at sa parehong bibig na ito ay nagsabi na patayin mo ang pag-asa ng anak ko. At si Rosa noon ay nag-irap at nagsabing, akala ba ninyong kayo lang ang marunong kumita? Ngunit ngayon nang nabugsok ang lahat, ang unang naalala nilang taong handa nilang hilingan ng tulong ay ako pa rin. Pumasok ako sa loob ng bahay at nakita si Rosa na nakaupo sa sahig, ang mukha ay walang dugo. Ang makapal na stack ng hindi nabentang cosmetics ay nakapatong sa isang sulok. Alam ko na totoong natakot siya, ngunit ang takot niya ay hindi nagpapagaan ng aking loob. Lumingon ako kay Aling Luisa at nagsalita ng diretsyo, dahan-dahan. Makakatulong ako ng isang beses, ngunit kung si Rosa ay hindi magbabago, hindi mag-iisip, walang sino man ang makakapagligtas sa kanya. Pagkatapos kong sabihin iyon, mabuti na rin ang alam ko ito ay simula pa lamang. At ang hukay na ginawa ni Rosa para sa sarili niya ay maaaring maging mas malalim pa sa susunod. Pagkatapos ng araw na kinausap ko si Rosa,
at tinulungan siyang alisin ang ilan sa mga alitan. Naisip ko na baka natutunan na niya ang leksyon. Ngunit mali ang aking pagpapalagay. May mga taong kapag bumagsak ng isang beses ay natututo. Si Rosa ay iba. Hindi niya tinanaw ang pagbagsak bilang isang aral sa kanyang isip. Iyon ay masamang kapalaran lamang. Palagi na lamang siyang may isang mapanganib na pag-iisip. Ang kabiguan noon ay dahil hindi ko pa natagpuan ang tamang pagkakataon, hindi dahil maling desisyon. Kapag nag-isip ng ganoon maaga o matagal ay susugal muli. At ganoon nga ang nangyari. Mga kalahating taon matapos ang kasalukuyang cosmetics na negosyo, nabalitaan ko nang si Rosa ay nagsisimula na nang mag-abot ng pera sa isang bagong kakilala. Ang taong ito ay kaibigan ng kaibigan niya, sinasabing may karanasan itong nagtatrabaho bilang manager sa isang coffee shop sa bayan. Hindi pa malinaw ang tunay na kakayahan, ngunit nagsasalita ng napakagaling. Pininta niya para kay Rosa ang isang magandang pangarap, magbukas ng isang coffee shop na may malawak na bakuran, at pagkatapos ay 2 ang tindahan, 3, kahit na magiging chain pa kapag marunong silang mag-brand. Nang marinig ni Rosa ang salitang chain, ang kanyang mga mata ay agad na nagliwanag. Isang bespera, nang umuuwi si Renato mula sa trabaho ang mukha, ay mabigat umupo siya sa tabi ko sa kusina at nagsalitang mahina. Belen, kailangan ko siguro na pag-usapan natin si Rosa. Nag-iisip na siyang mag-abot ng pera sa pagbubukas ng coffee shop kasama ang isang tao mula sa labas. Naghihiwa-hiwalay ako ng gulay nang biglang tumigil ang aking kamay. Naman, muli na naman. Huminga ng mabigat si Renato. Sinabi ko sa kanya, hindi siya nakinig. Ang inay ay sumusuporta pa. Ikaw ba ay makakakita ng paraan para mapag-isipan siya ng maayos? Ibinaba ko ang basket ng gulay, tuminga ng aking asawa, at nagsalita ng diretso. Nagsalita na ako ng isang beses, hindi siya makinig. Ikaw ang kuya niya, kailangan mong magsalita ng mas malakas. Nang gabing iyon, nang magkasama kaming lahat sa sala at umiinom ng tubig, narinig ko si Renato na kinausap ang kanyang kapatid. Rosa, napag-isipan mo bang mabuti ang coffee shop? Hindi pa kilala ng maayos ang taong ito at gusto na niyang mag-invest ng malaki. Pakiramdam ko hindi tama ito. Itinangad ni Rosa ang mukha mula sa kanyang telepono at nagsalita ng may pagmamataas. Ano naman ang alam mo? Ngayon kailangan ng mabilis na desisyon. Kailangang hawakan ang pagkakataon. Kapag palagi kang natatakot tulad mo, ay kailan ka pa yayaman. Bago pa man makapagsalita si Renato, ay naghalo na si Aling Luisa. Ang boses ay halatang nagtatanggol. Ang bata ay kailangan ng malaking desisyon para yumaman. Hindi lahat ay maaaring kumita tulad ng manugang niya. Kailangan niyang hanapin ang ibang paraan. At pagkatapos ay lumingon siya sa akin, tila sinadyang sabihin ang sumunod na salita para marinig ko. Nanahimik akong saglit. Alam ko na kahit paano ay mapapasama na rin ako sa dito. Siyempre naman, at nagpatunay nga iyon, nang walang pahintulot ay lumingon si Rosa sa akin at ngumiti ng mapang-asar. Si Ate Belen ay sasabihing hindi mabuti, alam ko na iyan. Anumang gagawin ko ay lagi na siyang nakakakita ng mali. Dahan-dahan akong tumingin sa kanya at nagsalita ng mahinahon. Hindi dahil gusto kitang hadlangan, ngunit kakaraba pa lang ng isang beses. Ngayon ay nakilala mo ang isang tao sa labas at nagsasalita siya ng maganda at dali-dali ka nang handang mag-abot ng pera. Alam mo ba kung anong hawak niya sa kamay? May meron bang lugar? May mga papeles? May malinaw na plano? Nagmuso si Rosa. Nagawa na ng taong iyon bago niya inimbitahan ako. Hindi naman palaging alam ng lahat ang lahat mula sa simula. Narinig ko ito at sa loob ko ay natawa lamang ng mapait. Ang ganitong uri ng kapabayaan ay tulad ng tubig na ibinuhos sa dahon ng gabi, kahit magkano mo sabihin ay hindi sumasaklaw. Ilang araw pagkatapos, kitang-kita kong napukaw si Aling Luisa ng bagong balita. Hindi man niya na isasaalang-alang kung magiging matagumpay ang coffee shop, punta siya sa lahat ng nagtatanong at nagkukuwento ng parang totoo na. Ang Rosa ay malapit ng magbukas ng malaking coffee shop. Hindi lang isa, kapag maayos ang takbo, ay chain pa iyan. Ang kabataang ito ay dapat ganito, dapat may tapang para yumaman.
May kausap pa na pumunta sa kanilang bahay na halos hindi mapigilan ang pagpupuri. Ina ng matapang na anak si Rosa. Sa panahong ito ay bihirang may napakagandang pangarap. Si Aling Luisa ay talagang nagalak, ang mukha ay puno ng pagmamalaki. Nakaupo akong sa kusina at narinig lahat ng iyon. Ilang beses ko nang gusto pang lumabas at sabihin ang isang salita para pigilan ang madaliang pagsasalita, ngunit natigilan ako. Dahil alam ko na para sa mga taong nabubuhay sa hitsura, kapag mas diretso kang nagsalita, mas maisip nila na hinuhuluan mo ang kanilang anak. Kaya naman simulan na ring dumating ang pera. Sa simula ay pera ni Rosa mismo, pagkatapos ay sa mga kaibigan, sa mga kakilala, pagkatapos ay hiniram ng mabilis mula sa labas. Una ay ilang daan lang ang sinabi para makakuha ng lugar at pahusayin ang tindahan. Ngunit habang lumilipas ang oras, mas laki-laki ang gastos. Minsan ay kailangan ng makina para sa kape, minsan ay kailangan ng tanda, minsan ay kailangan pang dagdag para sa disenyo, para sa kasangkapan, para sa mga gamit, para sa mga manggagawa. Narinig ko ito at alam ko agad na may hindi tama. Isang coffee shop na hindi pa natapos ay agad na tinatapon ang pera tulad ng tubig sa maluwak na ilog. Sinabi ko kay Renato, ito ay hindi negosyo, nag-iisip na sila ng mali. Si Renato ay lamang uminit ang ulo, ang boses ay pagod. Sinabi ko sa inay, sinabi niya ay naiinggit lang daw ako sa kapatid ko. Narinig ko ito at halos natawa ng inis. Totoo nga, sa bahay na iyon, ang sinumang nagsasalita ng katotohanan ay kinakaaway. At ang sinumang mas maganda at mas mapusok ang sinasabi mas tinatanggap, at ang dapat na mangyari ay nangyari nga. Ang coffee shop na iyon ay binuksan, ngunit walang customer, mapayapa tulad ng isang simbahan. Ang bayad sa lugar ay mataas, ang sweldo ng mga empleyado, kuryente, tubig at materyales ay patuloy na dumating. Ang taong nag-imbita kay Rosa na mag-invest ay unti-unting nawala. Sa simula ay may dahilan pa kung saan pupunta, pagkatapos ay hindi na sumasagot sa tawag at mensahe. Nang sa wakas ay lumabas ang lahat ng katotohanan, ang utang na naiipon ni Rosa dito at doon ang interes ay dumoble at nagdodoble. Ang kabuuan ng lahat ng utang ay halos 2 milyong piso. 2 milyon. Kahit ako ay natulala nang marinig ang numerong iyon. At isang umaga, nang hindi pa natapos ang pagwawalis ng mga kapitbahay, ang harap ng bahay ng pamilya ni Renato ay nagsimulang punuin ng ingay. Mga tao ang sumisigaw, nagtatambol sa pintuan, ang ingay ng mga motorsiklo. Ang mga nagpautang ay dumating, ilan ay nakatayo sa labas ng pintuan, ilan ay nasa gitna ng bakuran, ilan ay nangalag ng pangalan ni Rosa, ilan ay bumabanat kay Aling Luisa na hindi marunong mag-alaga ng anak. Ang mga kapitbahay sa magkabilang panig ay nagsilip at nagbubukas ng pintuan, at sa lalong madaling panahon ay puno na ng ingay ang buong eskinita. Si Aling Luisa ay namutla ng lahat ng dugo sa mukha, ngunit sa halip na aminin ang problema ay pilit pa ring itinataguyod ang sarili niyang pananaw. Naalala ko pa ang mga salita niya noon, nanginginig at galit, ngunit puno pa rin ng pagtatanggol sa anak. Masamang suwerte lang ang nangyari kay Rosa, hindi naman niya gustong ganito. Nang marinig ko iyon, biglang naging malamig ang aking katawan. Hanggang sa ganitong punto ay masamang suwerte pa rin daw. Hindi na ito sa usapin ng suwerte. Ito na ang presyo ng pagkamapaniwala, ng pagmamalaki sa hitsura, at ng bulag na paniniwala sa mga tao mula sa labas kaysa sa mga tao sa loob ng bahay. At alam ko na mabuti, pagkatapos ng kaguluhang iyon, ang bagyo sa pamilyang ito ay hindi doon titigil. Pagkatapos ng gabi ng pagkakataong iyon na nakaupong magkasamang kumakain kami ng aking pamilya, nang biglang pumasok si Aling Luisa at si Rosa at sinabi ang mapanuring mga salita, na alala ko na dapat itaas ang aking salita para protektahan ang aking mga magulang. Nang magsalita si Aling Luisa, nang palayasin ang mga magulang mo, tumahimik ang buong hapagkainan. Umupo akong mahinahon sandali, naramdaman ang lamig na kumakalat mula sa dibdib. Pagkatapos ay itinangad ko ang aking ulo at tumingin ng diretso sa aking biyenan. Labis na ang sinabi ninyo, inay. Ang bahay na ito ay aking binili. Nang marinig ni Aling Luisa ang aking sagot,
biglang tumayo sa upuan, ang ingay ng nagtutulak na upuan sa pader. Itinuro niya ang kanyang daliri sa aking mukha, ang mga mata ay puno ng galit. Bahay ng asawa mo yan, huwag kang mag-akala na ikaw lang ang may-ari. Bago pa man ako makasagot, dahan-dahang ibinaba ng aking ama ang mangkok sa mesa. Hindi siya sumigaw, lalo na ay hindi nagpakita ng pagmamalaki. Ngunit ang boses niya nang magsalita ay may bigat na galing sa isang taong dumaan na sa maraming pagsubok. Wala kaming away sa sinuman, ngunit ang aking anak ay may karapatang magdesisyon para sa kanyang sariling bahay. Ang mga salita ng aking ama ay kalmado, ngunit dahil sa kalmaado niya ay lalo na nakita ng matama ni Aling Luisa na hindi siya makakasunod ng diretsyo. Nag-init siya at lumingon sa kanya, ang labi ay matatag at puno ng hindi pagpayag. Si Rosa, na nakatayo sa likuran ng kanyang ina, ay nagtawid ng mga braso at ngumiti ng bahagya, ang ngiti ng taong nanonood ng palabas. Nagsalita siya nang pabagal ang bawat salita. Ang mga magulang ni ate ay nakikiusap, may iba pang tunog noon. Agad akong lumingon sa kanya. Nalamig ang aking boses. Nakikisali sila sa bahay na binayaran ko ng pera. Pilit pa ring magsalita si Rosa. Binili mo nga, ngunit kasal ka na. Ang iyo ay pati na rin ng asawa mo, at ang sa asawa mo ay pati na rin ng pamilya niya. Matagal akong tumingin sa kanya. Sa ibang panahon baka nag-iwas na ako, pinili ang magalang na paraan para mapanatili ang kapayapaan, ngunit sa gabing iyon hindi. Pagkatapos ng lahat ng mga bagay na ginawa niya, pagkatapos ng napakaraming beses na tinuring nila akong isang walang katapusang pinagkukunan ng tulong, hindi ko na nais magtiis pa ng isa pang araw. Nagsalita ako ng dahan-dahan, malinaw ang bawat salita, pakinggan mong mabuti. Nagbayad ako ng pera para dito, lumagda sa mga papeles, inayos ang lahat ng malaki at maliit na bayarin, walang sinuman ang karapatang pumasok dito at palayasin ang aking mga magulang. Ang hangin sa sala ay naging parang kawad na nakakapit anumang oras ay maaring masira. Si Renato ay nakaupo pa rin sa aking tapat mula kanina. Sa buong oras na iyon ay nakita ko ng malinaw ang kanyang mukha na namimili, ang isang kamay ay humihila sa kanyang ina at kapatid, ang isa ay sa aking asawa at mga magulang ko na nakaupong sa kanilang tahanan. Sinigawan ng kanyang ina ang kanyang anak. Ano ba ang ginagawa mo riyan? Bahay ito ng mag-asawa. Nagulat si Renato, itinangad ang ulo at tumingin sa ina. Naghanap siya ng sasabihin ng ilang sandali at sa wakas ay nagsalita ng mahinahon at mababa ang boses. Pero ang pera para sa bahay ay galing sa asawa ko. Nang marinig ni Aling Luisa ang isang salita, nagbago ang kanyang mukha, hindi lamang galit, nagpakita rin ng pagkabigo dahil hindi tumayo ang kanyang anak sa panig niya tulad ng inaasahan niya. Giniit niya ang bawat salita. Dahil din kaya, kailangan ko nang manirahan dito, ako ang nanay niya. Narinig ko iyon at mapait na ngumiti ng mahinahon, hindi dahil masaya ako, kundi yung uri ng ngiti ng isang tao na malinaw na nakikita ang kaibahan ng sitwasyon. Kaya pala sa isip ni Aling Luisa, hindi kailangan ng pag-aaral ng tama at mali, hindi kailangan malaman kung sino ang nagbayad at kung sino ang may karapatang magpasya. Basta ina siya ng asawa ko, ang lahat ng karapatang ito ay natural na kasama. Tumingin ako ng diretso sa kanya at sumagot, Inay. Ng asawa ko si Inay, hindi ko kailanman inalis iyon. Ngunit ang pagiging nanay ay hindi nagbibigay ng karapatang mag-alis ng iba, palayasin ang mga nagnanais, palayasin. Tumatawa si Aling Luisa nang may paghamak. Ayos ka na ha, ngayon ay may bahay ka na at nagtatayo na sa biyenan. Hindi ko inihiwalay ang aking tingin mula sa kanya. Kung ang pagsasalita ng tama at mali ay tinatawag ninyong pagtayo, tatanggapin ko iyon ngayon, dahil hindi ko kayang hayaang mapahiya ang aking mga magulang sa kanilang sariling tahanan. Doon sa may gilid ng sala, ang aking ina ay lumingon ng bahagya. Alam ko na sinisikap niyang itago ang kanyang kalungkutan. Ang aking ama naman ay nakatuwid pa rin ang likod. Tinitingnan ang mesa sa harapan niya, ngunit ang mga ugat ng kamay na nakalagay sa tabi ng mangkok ay malinaw na nangungusap. Tumawid ng braso si Rosa at hindi mapigilan ang sumingit. Ang boses ay matangkad,
Si ate ay nagkukuha ng malaking kasaysayan kahit ang Kuya Renato ay nagbayad ng kasangkapan sa loob ng bahay. Lumingon ako sa kanya at nagsalita ng mahinahon. Ang pag-aambag ng kuya sa kasangkapan ay usapin namin ng mag-asawa, ngunit huwag maging dahilan iyon para akalaing may karapatang kayo ay pumasok dito at mag-angkin ng lugar. Tumayo na ako mula sa upuan at tumingan ang lahat, isa-isang ang tingin ko ay tumatagal ng mas matagal kay Renato. Gusto kong makita niya ang sarili niyang pagpipilian kahit sa gabing iyon lang kung saan talaga siya nakatayo. Ngunit nanatiling tahimik si Renato, at ang katahimikang iyon mismo ay ang pinaka nakakapagod na bagay sa lahat. Nang lumabas si Aling Luisa sa aming bahay, nang gabing iyon dala ang lahat ng kanyang kilos at salita, nalaman ko na ang lahat ng dati kong tinitiisin ay nakarating na sa huling hangganan, at mula sa sandaling sinabi niya ang palayasin, ang mga magulang mo, ang lahat ng lumang hangganan sa pagitan ko at ng pamilya ng aking asawa ay opisyal nang nawala. Nag-isip ko na pagkatapos ng pagtatrabanyo sa hapagkainan noong nakaraang gabi ay baka magbabago na si Aling Luisa, ngunit nagkamali ako. Kinabukasan ng umaga, habang nag-aayos pa ng agahan ang aming pamilya, biglang tumalab sa labas ang ingay ng isang motorsiklong tricycle na huminto ng malakas sa pintuan, at pagkatapos ay narinig ang ingay ng mga bagay na nagtutulakan at nagtatampalukan. Naglilinis ako ng baso para sa aking ama nang biglang tinawag ang aking ina mula sa bintana. "Belen, mukhang ang biyenan mo ay dumating na naman." Mabilis akong lumabas. Pagbukas ng pintuan, ang nakita ko ay nagpalamig sa aking buong katawan. Isang maliit na tricycle ay nakaparada sa daan, sa likuran nito ay maraming biniling bag ng damit, mga kaldero at pagkaon, mga unan at kumot, isang lumang bentilador, ilang plastik na lalagyan, at isang malaking aparador na may mga gasgas, at 2 plastik na upuan na maliwanag ang kulay. Si Aling Luisa ay nakatayo sa gitna ng pintuan, ang mga kamay ay nakabraso, ang mukha ay parang may karapatang gawin ito. Si Rosa naman ay nakatayo sa tabi niya, namumugto ang mga mata, yakap-yakap ang isang bag na para bang talagang itinataboy sila mula sa kanilang tahanan. At hindi pa iyon natapos, si Aling Luisa ay sinadyang nagsalita ng malakas sapat para marinig ng mga kapitbahay. Tingnan na ng lahat. Ang manugang na ito ay ganito pala hindi papayagan ang biyenan na manirahan kahit sandali. Nang marinig ko iyon, naunawaan ko agad ang layunin. Hindi siya pumunta dito para humingi ng lugar, pumunta siya para maglaro. Maglaro para makita ng kapitbahay, para ma-pressure ako, para ang sino man na hindi nakakaalam ng katotohanan ay mag-isip na ako ang isang masama at walang pusong manugang na may malalaking bahay ngunit tinatanggihan ang matandang biyenan. Si Rosa ay tumangis at sinimulang hawakan ang sulok ng mata niya habang nagsalita. "Kami ay napakasakit inusig sa bahay. Ngayon ay pupunta rito at hindi rin papayagan ni Ate Belen." Sa sandaling natapos ang kanyang salita, nagsimula ng bumubulong-bulong ang mga kapitbahay. Ilan ay nakatayo sa labas ng pintuan at dumungaw-dungaw. Ilan ay nagwawalis, ngunit ang mga mata ay nakaikot sa aming pintuan. Walang nagsasalita ng malakas, ngunit ang ganitong uri ng pagngiwi at pagbabantay ay sapat na para malaman ko ang gustong mangyari ni Aling Luisa. Huminga ako ng malalim at lumabas sa harap ng pintuan. Hindi ako sumigaw, hindi rin gumawa ng kalait-halaithan. Nanatili akong nakatuwid at tumingin ng diretso sa aking biyenan, malinaw ang bawat salita. Ang bahay na ito ay hindi isang kwarto para sa sinumang gustong manirahan. Agad na nagningning ang mga mata ni Aling Luisa, ang boses ay naging parang nakaraan sa taim. "Nangahas kang palayasin ang biyenan mo?" Direkta ang aking sagot, walang pag-iwas. Hindi ko pinapalabas ang sinuman, ngunit hindi rin maaaring basta-basta na lamang ay pumasok ang kahit sino. Agad na lumingon si Aling Luisa sa mga nanonood sa labas ng pintuan, ang boses ay puspos ng kalungkutan para sa mga hindi nakakaalam ng detalye. "Lahat kayo ay marinig ninyo, ang manugang na ito ay ganito. Ako ay isang matandang babae na naibigay na ang aking bahay sa aking anak, pumunta rito para manatili sandali, ngunit hindi rin pinapayagan ng manugang." Narinig ko ito
at gustong matawa ng mapait. Ang paraan ng pagkukuwento niya ay palaging kahusayan sa pag-alis ng mahahalagang detalye at pagpapanatili ng mga bahaging kapakipakinabang para sa kanya. Wala siyang binanggit sa salitang inihulog niya sa aking harapan na palayasin ang aming mga magulang. Wala rin niyang binanggit na sarili niyang desisyon ang ilipat ang bahay kay Rosa at pagkatapos ay hayaan si Rosa na pumasok sa isa pang malaking pagkakamali. Mula sa kanyang bibig simple lamang ang lahat, isang matandang babae na walang matitirhan, isang manugang na mayaman ngunit hindi maawain. Bago pa man ako makasalita ulit, ay nagsimulang umiyak nang mas malakas si Rosa tinapos nito ang kanyang pangungusap. Si ate ay walang habag sa amin hala, hindi mo kami matulungan. Lumingon ako sa kanya at nagsalita ng malamig. Huwag mag-artista sa harapan ko. Kahapon pa lang, nakatayo ka sa loob ng aming bahay at tinanong mo kung bakit nakikiusap lang ang aming mga magulang. Ngayon ay ano ang karapatang mo na lumabas dito at mag-artista? Nagpigil siya, nang ilang sandali ang labi ay gumagalaw, ngunit walang lumalabas na maayos na salita. Niyakap niya ang kamay ng kanyang ina at ngumuso, nagpapakitang mas kaawa-awa pa. Sa oras na iyon, lumabas si Renato mula sa loob ng bahay. Natinan niya ang tricycle, ang mga nakatambak na bagahe sa labas ng pintuan at pagkatapos ay tinanaw ang kanyang ina at kapatid. Ang mukha ay namutla. Alam kong hindi niya inaasahang hanggang dito dadalhin ng kanyang ina ang mga bagay. Nang makita ng ina niya ang kanyang anak na lalaki, agad na lumapa siya at hinawakan ang kamay niya, ang boses ay puno ng pagbaling. Sabihin mo sa kanya ang iyong ina ay walang matitirhan, hahayaan mo ba akong tumayo dito sa labas? Tumingin si Renato sa ina at pagkatapos ay sa akin. Binuksan niya ang bibig at nagpahiwatig ng sasabihin ngunit sa huli ay iniyuko lamang ang ulo ng tahimik, ang katahimikan na iyon mismo ang pinaka nakapagpapagod na bagay sa akin. Nang makita ni Aling Luisa na hindi tumutol ang kanyang anak, lalo pa siyang lumuwag. Nakatayo siya sa gitna ng pintuan, itinangad ang mukha at nagsalita ng mas malakas para mas maraming taon ang makarinig. Kapag hindi mo ako papayagan na pumasok, ipaalam ko sa lahat ng tao na ang manugang ko ay walang malasakit sa matanda. Tumingin ako sa kanya nang hindi kumukidap ang mata. Nalaman ko na mula sa sandaling ito, ang bagay na ito ay hindi na usapin sa loob ng bahay. Dinala na ni Aling Luisa ang opinyon ng komunidad, ang pagpaparangal at ang dila ng mga tao para pilitin akong sumuko. Ngunit nagkamali siya ng isang bagay, kaya ko ang pakinggan ang mga masamang salita. Kaya ko maranasan ang kapintasan ng mga tao, ngunit hindi ko gagawin na takot sa dila ng labas ang dahilan para buksan ang aking bahay sa mga taong planong yurakan ang aking mga magulang. At alam ko rin pagkatapos ng palabas, sa labas ng pintuan ng araw na iyon, hindi doon titigil si Aling Luisa. Pagkatapos ng gabi ng pagkakataon at ng palabas sa labas ng pintuan, ngunit hindi pa rin napagaan ang puso ni Aling Luisa. Biglang nagbago siya ng taktika. Hindi na siya nagsalita ng marami tungkol sa dignidad ng relasyon ng biyenan at manugang. Lumipat siya at nag-angkin sa isang bagay na sa paningin niya ay ang kanyang natitirang panalo ang mga kasangkapan sa loob ng bahay. Nakatayo pa rin ako sa labas ng pintuan. Ilan sa mga kapitbahay ay hindi pa nagpapalayo. Ang tricycle at mga bagahe ni Aling Luisa ay nakatambak pa sa daan, tulad ng isang tinik na nagsasabing, "Tingnan mo ako." Biglang itinangad ni Aling Luisa, ang kanyang mukha, ang boses ay malinaw at para sa lahat. Oo, binili niya ang bahay. Ngunit ang mga kasangkapan sa loob ay pera ng aking anak na lalaki. Tumingin ako sa kanya nang hindi agad nagsalita. Nakita niya na wala akong reaksyon, lalo pa niyang tinataas ang boses at lumingon diretso sa akin. Kung hindi mo kami payagang manirahan, ibalik ang lahat ng kasangkapan sa amin. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa lahat ng naroroon, maging ang mga nanonood na kapitbahay. Totoo naman, mula nang mabili ang bahay, ang lahat ng kasangkapan, sala, set sa sala, hapagkainan, mga higaan at aparador, ref, washing machine ay binayaran ng pera ni Renato.
Iyon ang pinagkasunduan namin nang malinaw ako ang bahala sa bahay, siya sa kasangkapan, bawat isa ay mag-aambag ng kanyang bahagi. Ngunit ang nakapagpapagod sa akin ay ang bagay na dating tinatawag na pagtatayo ng tahanan ngayon sa bibig ng aking biyenan ay naging sandata para takutin ako. Nagsalita si Rosa mula sa likuran ng ina niya ng puno ng kasiyahan. Wala kang kasangkapan at ang bahay mo ay isang walang laman na lugar lamang. Bakit mo itatago ang isang bahay? Tumingin ako sa kanya. Sa loob ko ay malinaw ang lahat. Biglang nagsalita si Aling Luisa sa kanyang anak na lalaki halos tulad ng isang utos. Renato, kuhanin mo na ang lahat ng kasangkapan, binayaran mo ang mga iyon at ikaw ang may karapatang kunin. Nakatayo si Renato sa gitna ng bakuran, ang mukha ay pula-pula. Mula kanina ay nahihila siya, pabago-bago sa isang panig ay ang kanyang ina at kapatid, sa kabilang panig ay ako at ang aming mga magulang na nakatira sa aming sariling bahay. Nagpahayag siya ng isang bagay at pagkatapos ay nagsalita ng mahinahon, ang boses ay bahagyang nanginginig. Kung kailangan ng inay, maaari kong dalhin ang ilan sa mga gamit. Nang marinig ng aking ina ang mga salitang iyon, bahagya itong huminga ng malakas. Ang aking ama ay nananatiling nakatayo, ngunit tumingin kay Renato ng maayos, pati na rin sa akin. Ngunit ako, tumingin ko lang si Renato. Matagal akong nakatitig sa kanya hanggang sa hindi na siya makatitig pabalik. Sa sandaling iyon ay malinaw ko na nakita ang lalaking pinagkatiwalaan ko ay nakatayo saan. Alam niya kung sino ang tama at sino ang mali. Ngunit kapag pinepressure siya ng kanyang ina, kahit kaunti lang agad siyang gumugupit ng isang hakbang paatras. Ang ganitong uri ng lalaki sa mapayapang panahon ay mukhang mabait sa lahat, ngunit kapag may krisis na, ay makikita mo na ang kagandahang loob na iyon ay pawis lang ng kahinaan. Mahinahon akong ngumiti, hindi ng tunay na kasiyahan, kundi ang ngiti ng isang taong may masakit na pagkakaunawa. Pagkatapos ay nagsalita ako, gusto mong kunin mo. Biglang itinangad ni Renato ang ulo at tumingin sa akin. Si Aling Luisa ay natulala. Si Rosa ay nagkunot ng noo, para bang hindi niya mapaniwala ang iyon ang aking sagot. Malamang ay inaasahan nilang sigawin ko sila, hintayin nilang makapit sa bawat gamit, na maging maingay sa harapan ng mga kapitbahay, na maglaban sa bawat panig. Ngunit hindi na natili akong nakatayo nang walang emosyon. Tinanong ni Aling Luisa ng pag-aalalang sinikap itago. Sinabi mo ba iyan ng tapat? Tumango ako, ang boses ay walang pagbabago. Oo, inay, gusto ninyong kuhanin ang anong kasangkapan kunin. Salaset, hapagkainan, aparador, washing machine, ref, anumang binayaran ng asawa ko gusto niyang dalhin sa inyo kunin. Agad na sumingit si Rosa, ang labi ay nakatungki ng may kasiyahan. Nakita mo na, inay, sinabi ko na wala kang kasangkapan at ang bahay ay wala ng halaga. Lumingon ako sa kanya at nagsalita ng mahinahon, hintayin mo lang makikita mo. Ang isang salita lamang ay nagpatahimik sa kanya, ng kaunti. Malamang ay dahil masyadong kalmado ang aking boses, kalmado ng isang taong hindi katulad ng isang taong malapit nang mawalan ng lahat ng kasangkapan sa bahay. Nagpatuloy pa rin si Aling Luisa, lumaki ang boses ng mas malakas at nag-angkin ng mas matapang. Tama, kaya mo pang manahimik na galit. Hintayin mo, kapag walang kasangkapan sa loob ng bahay, iyan ay makikita namin kung gaano katagal kang matibay. Nanatili akong hindi sumaot. Nakatayo lamang ako at binusan ng mas malawak ang pintuan ng bakuran at nagsalita ng malinaw. Kung gusto na ninyong kunin, gawin na ng mabilis para hindi na masyadong maistorbo ang kapitbahay. Lahat ng tatlo ay tumingin sa akin tulad ng pagtingin sa isang estranyo. Dahil ang mga tao ay karaniwang nagsisigaw lamang kapag nanalo sila o nagtatago kapag natatalo, ngunit napakatahimik ko kahit halos mawalan na ng lahat ng kasangkapan sa bahay. Nakatayo akong sa gitna ng bakuran ng aming bahay, tinitingnan ang sala set, tinitingnan ang hapagkainan sa sala sa pamamagitan ng bukas na pintuan, tinitingnan ang mga aparador sa sala. Ang aking puso ay hindi guluhan tulad ng iniisip nila. Alam ko nang malinaw kung ano ang aking ginagawa. At alam ko rin ang isang bagay na hindi pa alam ni Aling Luisa, ni Rosa, ni Renato noon. Nang hapon ng araw na iyon,
Tulad ng pagbabantang ginawa ni Aling Luisa sa labas ng pintuan, inahire niya ang 2 manggagawa para alisin ang mga kasangkapan sa bahay. Dumating sila sa isang maliit na truck, dala ang mga kasangkapan para alisan ng tornilyo, pina, lubid. Pagpasok sa bakuran, nagtanong agad ang isa sa kanila, "Lahat ba o ilan lang, ma'am?" Nakatayo si Aling Luisa sa bakuran, nakabraso ang mga kamay, ang boses ay malakas tulad ng lakas ng isang taong mapanalo. "Anumang binayaran ng aking anak ay alisin sala set, hapagkainan, mga higaan at aparador, washing machine, ref walang maiwan." Nakatayo akong sa pintuan ng sala at tinitingnan ang labas, hindi nagsalita. Ang aking ina ay mahinahon na inilipat ang kanyang silya, sa tabi ng pader ang mga mata ay malungkot nang walang lugar na mapuntahan. Ang aking ama ay pinanatiling kalmado, ngunit alam ko na sa kaibuturan niya ay nagtitiisin siya ng napakarami. Si Rosa naman ay kakaibang tumindig sa gitna ng sala, tinitingnan ang sala set na dahan-dahang inililipat palabas, ang kanyang labi ay gumagawa ng mapanlamig ng ngiti. Tinanaw niya ang buong sala at ngumiti ng pabagal-bagal. "Tingnan natin kung anong matira sa bahay na ito." Tumingin ako sa kanya, ngunit nanatiling tahimik. Ang mga manggagawa ay nagsimulang magtrabaho mula sa sala, set sa sala, at pagkatapos ay sa hapagkainan. Ingay ng bakal na ikinukunan ng tornilyo, ingay ng kahoy na hinihila sa sahig, ingay ng pabalik-balik na paa sa loob, at labas ang dati ay tahimik na bahay ng aming pamilya ay biglang naging maingay at magulo. Si Aling Luisa ay tinitingnan ang lahat ng may ngiting nasisiyahan at paminsan-minsan ay nagsasalita patungo sa kabilang dako ng kusina na para bang sa akin nagsasalita. May mga taong iniisip nila na ang moling bahay ay ang lahat, wala kang kasangkapan, wala kang halaga. Narinig ko ito at tawang-awa ako sa loob, dahil may mga taong buong buhay ay nakikita lamang ang panlabas na hitsura, kaya naman iniisip nila na kuhanin ang ilang kasangkapan ay katumbas ng pagpapanalo. Nagpatuloy ang mga manggagawa papunta sa malaking kwarto para alisin ang malaking aparador na talagang ipinagmamalaki ni Renato noon dahil magandang kahoy ang ginamit sa paggawa nito. Nagsalita ang isa sa kanila habang nakaakyat sa stool at inaalis ang bisagra. "Malaki ito, kailangan naming alisin ito ng pira-piraso." Sa oras na iyon mismo, mula sa labas ng pintuan ay may narinig na mga yabag, hindi mga yabak ng mga taong mausisa na nanonood mula sa daan, kundi matatag at regular na yabak na tumutulong sa sahig. Lumingon ako, isang lalaki na naka-formal na damit, nakaitim na portolyong hawak, kasunod ang 2 tao. Lahat 3 ay hindi katulad ng mga bisita o mga taong nanunood, propesyonal ang hitsura. Ang lalaki ay huminto sa loob ng pintuan, tumingin ng isang ikot sa buong bahay, at pagkatapos ay nagtanong ng malinaw at malakas, "Sino si Renato Santos?" Biglang natahimik ang buong bakuran. Nagulat si Renato, halatang naging matigas ang kanyang katawan. Pagkatapos ng ilang sandali ay nataranta, ngunit nagsalita, Ako, si Renato." "Ano ang nangyayari?" Ang lalaki ay lumakad ng ilang hakbang pasulong, binuksan ang portolyong may ilang papel at inilabas ang isang tinandaan. At pagkatapos ay nagsalita ng malinaw, ang boses ay hindi mataas at hindi mababa, ngunit marinig ng buong bakuran ang bawat salita. "Kami ay narito para bawiin ang mga ari-ariang ipinangako." Nang matapos ang salitang iyon, ang hangin sa bakuran ay para bang naging mas mabigat. Si Aling Luisa ang unang gumanap. Nagkunot siya ng noo at lumakad ng 1 o 2 hakbang, pasulong ang boses ay naging maasim dahil hindi pa niya naiintindihan ang sitwasyon. "Bawiin? Ano ang bawiin? Nag-iisip na kayo ng mali?" Ang lalaki ay nanatiling nakatingin kay Renato, hindi man lamang lumingon sa kanya. Inilabas niya ang isang set ng mga papel, binuksan ang isang tiyak na pahina na may marka na at nagsalita. "Kontrata numerong 18, nilagdaan ng 6 na buwan na ang nakalipas, pinirmahan ni Renato Santos. Ang pinangakong kasangkapan ay lahat ng mga kasangkapan sa loob ng bahay na ito." Sa puntong iyon, kahit ang manggagawa sa kwarto na inaaalis ang aparador ay huminto at lumabas at tumingin. Paulit-ulit na kumukurap si Aling Luisa,
para bang hindi siya naniniwala sa naririnig niya. Ano ang ipinangako? Anong isinangla? Napayukod ang lalaki na nakapormal na damit at nagsalita ng malinaw. Ang bawat salita ay tulad ng pako na pinukpok sa sahig ng bakuran. Lahat ng kasangkapan sa loob ng bahay na ito ay ipinangako ni Renato Santos ng 6 na buwan na ang nakalipas. Natahimik ang buong bakuran, walang nagsalita sa unang ilang segundo. Ang mga kamay ni Rosa ay biglang bumaba, ang mukha niya ay pumuti. Ang dalawang manggagawa na nandoon ay nagpalitan ng tingin. Nagsalita ang isa, "O anong mangyayari ngayon?" Ang aking ina na nakaupo sa sulok ng sala ay biglang natulala. Ang kamay na dati ay nakahiga sa tuhod ay bahagya na nanginginig. Ang aking ama naman ay nanatiling nakatayo, ngunit ang mga mata ay biglang lumipat kay Renato, puno ng pagkabigo at kahinaang loob. Ako tumingin ko lang sa aking asawa. Ang mukha ni Renato noon ay walang kahit isang patak ng dugo. Ang labi ay bahagyang nanginginig. Ang dalawang kamay ay nakabitin sa tabi ng katawan na walang lakas. Ang anyo na iyon ay hindi ng isang taong nagkamali, ng hindi sinasadya, at hindi rin ng isang taong ganap na nagulat. Iyon ay ang anyo ng isang taong nahulihan ng sikreto na matagal na niyang sinisikap itago. Mahinahon pa ring nagsalita ang lalaki na nakaformal na damit. Tinitingnan si Renato. "Mayroon kaming kumpletong kontrata, pirma, listahan ng mga kasangkapan, at petsa ng pagkaulang bayad. Narito kami ngayon para gawin ang nararapat na hakbang." Nang marinig ni Aling Luisa ang buong bagay, napaling siya sa anak niya. Ang boses ay nagbago mula sa galit patungong takot. "Renato, kailan mo ito ginawa?" Ngunit hindi na nagsalita si Renato. Nakatayo lamang siya. Ang mga mata ay nakadikit sa sahig, tulad ng isang taong kapag sapat na ang pagkiling sa lupa ay maari nang makaalis ang lahat. Hindi hinayaan ng lalaki na nakaformal na damit na magtagal ang katahimikan. Muling binuksan niya ang portolyong at nagbigay ng malinaw na impormasyon. Ang bawat salita ay malinaw at patuloy. Utang ng Renato Santos ay halos 800,000. Ang ipinangakong kasangkapan ay lahat ng kasangkapan sa bahay na ito. Ang kontrata ay lumagpas na sa takdang petsa ng bayad. Narito kami ngayon para gawin ang nararapat. Halos 800,000. Nang iyon ay narinig ni Rosa, ay halos lumundag siya. Lumingon siya sa kanyang kuya. Ang boses ay biglang pumutok. "Kuya, ikaw ay baliw? Bakit ka hindi nagsalita?" Tumingin ako sa kanya at hindi na naramdaman na gustong matawa pa. Nakita ko lamang ang isang masakit at mapanuyam na katotohanan. Ang taong ilang sandali pa lamang ay nakatuwid-tuwid habang tinitingnan ang alisin ang mga kasangkapan sa aming bahay. Nagsisimula na ngayon magpanik tulad ng langgam sa mainit na palayok. Nagsalita si Renato. Nang bahagyang malakas ang boses ay pira-pirasong inilalabas ng dahan-dahan. "Nag-invest ako kasama ang isang kaibigan." Isang salita lamang agad ko na itong naunawaan. Muli ay isang kaibigan, muli ay isang bagay na inanyayahan ng isang tao mula sa labas at nagsalita ng maraming magagandang salita. Kaya lang hindi sa mga taong walang malinis na pag-iisip ang nagkakaugnay sa ganoong uri ng bagay, pati na rin ang lalaking palagi akong tinuturing na matatag at kalmado, ang lalaking naniniwala akong kahit paano ay alam niya ang hangganan, ay tahimik na lumakad sa parehong balon. Nakatayo akong walang gumalaw, tinitingnan ang lahat ng ito nang walang gulat na katulad ng dati ay dapat naroroon. Dahil ang katotohanan ay ang bagay na si Renato ay nagisangla ng mga kasangkapan. Alam ko ito mula pa noon. Nalaman ko iyon hindi dahil sinabi niya sa akin, hindi pa niya kailanman nagbalak na sabihin. Nalaman ko dahil isang gabi ay nagkataong nakita ko siya nang palihim na nakikinig sa telepono sa labas ng bakuran. Ang boses ay napakababa na parabang takot pa sa hangin na makarinig. Pagkatapos ay isang pagkakataon nang hindi pa siya naliligo, may mga mensaheng nagpapakita sa kanyang screen na humihingi ng bayad na hindi pa niya natanggal. At nang isang araw ay naghahanap ako ng warranty card ng washing machine sa drawer, may nakita akong nakasingit doon na isang photocopy ng listahan ng mga kasangkapan na may pulang tatak. Sandaling binasa ko ito at agad na naunawaan na may hindi tama.
Isang beses ay gusto kong direktang tanungin, ngunit napigilan ang aking sarili. Hindi dahil natakot, kundi gusto kong malaman kung gaano kalayo niya itago at hanggang saan niya gagawin. Gusto kong makita kapag napinsala sa dingding, pipili siyang magsalita ng totoo o patuloy na manahimik. At sa huli, pinili niya ang katahimikan. Hanggang sa huli, nagsimulang magpanik si Aling Luisa. Lumakad siya ng 1 o 2 hakbang pasulong at pagkatapos ay bumalik, ang 2 kamay ay kumukupas ng walang direksyon, tulad ng isang taong gustong humawak ng isang bagay na kumukupad paalis sa kanyang mga kamay. Ang boses niya ay nagbago, wala na ang dating tapang at halal. Lumingon siya sa anak niya at nagsalita ng nangangatog ang boses. "Renato, sinabi mo kailan?" Ngunit hindi na nagsalita si Renato, tulad ng lahat ng beses na pinili niya ang parehong bagay, katahimikan. At sa sandaling iyon, sa katahimikang iyon, tumingin ako sa aking asawa. At para sa unang beses ay hindi ko siya tinitingnan, tulad ng pagtingin sa isang mahina at hindi matapang na asawa. Tumingin ako sa kanya, tulad ng pagtingin sa isang taong pinili na ang isang mapanganib na lihim na pumasok sa aming tahanan. Nagsalita ang aking boses ng mahinahon sa oras na iyon, ngunit ang bawat salita ay malamig at malinaw tulad ng tabak. "Hindi ka lamang nagtago ng utang, dinalhan mo rin ang buong bahay na ito nang kasama kang lumubog." Ang mga papel na may larawan ng mga chat messages ay nanatiling nakakalat sa bato ng mesa sa labas ng bakuran. Ang mga salita ay parang mga pako na nakaturok sa harapan ng lahat ng mga naroroon. Walang nagsalita. Sa unang ilang segundo si Aling Luisa ay nakatindig ng walang lakas, ang mga kamay ay nanginginig. Tinitingnan ang asawang lalaki nang may pag-aalala na parang inaasahang magiging pagkakamali ang lahat. Si Rosa ay halos lumundag, lumingon sa kanyang kuya. Ang mukha ay biglang pumuti. 2 manggagawa ang nakatayo doon, hindi naglakas loob na kumilos pa. At si Renato, pagkatapos ng matagal na pagyukod ng ulo, tulad ng isang taong kahit anong layo pa ang pagkiling ay hindi na makakaalis, biglang itinangad ang mukha. Nakita ko na ang kanyang mga mata ay nagbago, wala na ang dating pagkaalipin dahil sa nakabisto siyang lihim na transforma. Ito sa uri ng damdaming lumitaw kapag ang isang tao ay nagalit at naghanap ng dahilan para sisihin ang iba. Nagsalita siya ng halos sumisigaw, ang boses ay puno ng pait. "Oo, iniisip ko yon, bakit?" Lahat ay natahimik ng biglang-bigla. Tumingin ako sa kanya nang walang kumukurap. Lumakad si Renato ng 1 o 2 hakbang, pasulong itinuro ang kamay patungo sa akin. Ang boses ay bawat salita ay lumaki ng lumaki. "Asawa ko ka, ang iyo ay sa pamilya ko rin." Kapag naisip ko na panatilihin ang bahay para sa lahat, ano ang mali doon? Posible kaya na kung mag-asawa ay palaging ang lahat ng hawak ng babae ay hawak niya lamang ng sarili niya? Nagbuntong hininga ang boses niya at ang salitang iyon ay parabang nagpasabog sa lahat ng nananatiling katahimikan sa bakuran. Ang aking ama na nakaupo sa sala ay hindi na napigilan ang sarili. Tumayo siya, lumakad palabas sa pintuan, ang mukha ay naging mas seryoso. Ang kalmadong ugali mula kanina ay nandoon pa rin, ngunit sa kanyang boses ay may bigat na nagpapakita ng isang taong nakakita na ng maraming pagsubok. Anong pamilya? Ang pamilya ay kapag maganda ang pakitungo sa isa't isa, hindi kapag pagdating ng suliranin ay sabay na makikita ang bahay ng iba na kukuhain. Tumingan ang boses ng aking ama ng diretso, patahimik nang bigla ang saloobin ni Renato, ngunit ang mukha niya ay lalo pang naging pula sa galit. Lalo pa siyang gusto sana nagsalita, ngunit mabilis na sumingit si Rosa at nahanap ang sariling pagkakataon para ilipat ang lahat ng kasalanan sa iba. Dahil ayaw ni Ate Belen na tumulong sa amin na parito na ang lahat. Kung sa simula pa ay tumulong siya at pagpayagan ang pagbebenta ng bahay, hindi sana ito nangyari. Lumingon ako sa kanya, matagal akong tumingin. May mga taong talagang nagkakamali ng malinaw, ngunit palaging may ugali na kapag bumagsak ay ituturo ang kamay sa iba at magsasabing kasi ang iba ay hindi nakatulong sa tamang paraan. Ngumiti akong mapait sa loob ng aking sarili at pagkatapos ay ibinalik ko sa kanya ang parehong simpleng salita.
Nahiram ka dahil sa kagustuhan mo, ang kuya mo ay nahiram dahil sa kanyang desisyon nang walang pahintulot ng kahit sino. Ang inay ninyo ay naging bulag na nagtataguyod bawat isa ay ginawa ang kani-kanilang desisyon ng mag-isa at ngayon ay sisihin mo pa ang iba na hindi ninyo tinulungan ng maayos? Binuka niya ang bibig para sumagot ngunit hindi ko siya pinayagan. Yumuko ako at kinuha mula sa makapal na folder na nakapatong sa tabi ng aking upuan ang isang huling set ng papel. Mas makapal ito kaysa sa nauna, may malaking clip. Itinayo ko ito ng mataas at ipinakita sa lahat. Sa palagay ba ninyo ang mga chat messages lamang ang lahat? Biglang tumigil si Renato, ang mukha ay naging matigas. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata, malinaw ang bawat salita. Alam mo bang malaman ko na pati ang ginawa mong huwad na pirma ko sa mga papeles? Sa sandaling iyon, hindi lamang si Renato ang namutla, pati na rin si Aling Luisa ay nabuka ang bibig ng malaki at bumaling sa kanyang anak na lalaki, ang boses ay halos tumalab. Renato, ikaw ba ay gumawa pa rin ng ganoon? Itinuklas ko ang papel at ibinukas ang tamang pahina, inilabas ito sa harapan ni Renato. Ito ay isang application para baguhin ang pagmamay-ari ng bahay. Sa bahagi ng pirma ko ay may isang pirma na pahiwatig na galing sa akin ngunit hindi galing sa akin. Araw at buwan dito ay isang araw na naglalakbay ako sa probinsya para sa negosyo. Ang resibo ng biyahe, ang resibo ng negosyo at ang kamera ng tindahan ay lahat ay available. Hawak ng mga daliri ni Renato ang papel at ang mga kamay ay nanginginig. Binuka niya ang bibig ng ilang beses ngunit ang mga salitang lumabas ay basag at hiwa-hiwalay. Ako, naisip ko lang gawin para mawalis ang suliranin. Hindi ko niya pinayagang tapusin. Kaya mo bang tapusin ang salitang hindi pa nagawa o hindi nagawa na? Ang pagkakaiba nito ay malaki. Muling nabuka ang lahat ng nagkatinginan, kahit ang lalaking nakaformal na damit sa tabi ng mesa ng bato noon ay bahagyaring nagkunot ng noo. Nagsalita si Aling Luisa nang may wagas na pagkagulat, ang dating angkong sigawan ay nawala. Hindi mo ba kinukuha at ginagawa iyan? Malinaw akong sumagot, tahimik ngunit determinado. Bago pa man nagawa ang anumang bagay, nakipag-ugnayan ko na sa opisina ng notaryo at abogado. Ang papeles na iyon ay nahinto bago pa man maabot ang opisina. Nangangahulugang kahit ipirma mo pa at ipadala, wala itong anumang bisa. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ko. Mula sa sandaling nangyari ang bagay na iyon, naunawaan ko ng malinaw, hindi lamang ikaw ay nagtago ng utang, hindi lamang ikaw ay nagnanasa sa pera ko, kasama mo pang niluto ang paraan ng pagkuha ng buong bahay. Ang mga salitang iyon ay natapos ang buong bakuran ay parang natumigas. Si Aling Luisa ay dahan-dahang humawak sa mesa ng bato, ang mukha niya ay pumuti at pagkatapos ay naging abo. Malamang para sa unang beses ngayon ay talagang naunawaan na niya kung anong ginawa ng kanyang anak ay hindi na lamang usapin ng mag-asawa sa loob ng tahanan. Naging usapin ito na maaaring pumasok sa legal sa korte at para sa isang taong nabubuhay, para sa kanyang hitsura, iyon ang pinakamasakit na suntok. Sa oras na iyon, mula sa labas ng pintuan ng bakuran ay may narinig na boses na nagtanong, "Puwede po ba ito ba ang bahay ni Belen Natividad?" Hindi ko kailangan pang lumingon para malaman kung sino ang dumating, ngunit ang buong grupo ng mga naroroon ay sabay-sabay na tumingin sa pintuan. Isang lalaki na nakasuot ng asul na barong Tagalog ang pumasok, kasunod ang dalawa pang tao. Si Abogado Rafael Cruz, ang abogadong nagtatrabaho ko mula pa nang nalaman kong may hindi tama ang mga papeles. Kasunod niya ang dalawang pulis na nakauniforme. Isang kapitbahay na nanonood sa labas ay biglang lumayo nang nakitang may pulis, ngunit hindi pa rin naitago ang pagtataka. Natulala si Aling Luisa at bahagyang nangatal ang kanyang boses. "Pulis, ano ang ginagawa dito ng pulis?" Ang lalaking nakabarong Tagalog ay lumapit sa akin, bahagyang tuminango bilang pagbati. Iyon ay si Abogado Cruz, tinrabaho namin ito magkasama mula pa ng una. Sumilong ako ng kaunti para matayo niya ng pantay sa tabi ko. Lumingon ang dalawang pulis sa buong bakuran, ang mga mata ay seryoso ngunit propesyonal. Nagsalita ang isa sa kanila ng tiwala at malinaw,
may nakatanggap kaming ulat ng pagkagulo, pananinigasik at aktibidad na may kinalaman sa pag-aari. Lumapit kami para masigurado ang kaayusan. Lahat ay manahimik at kung may sasabihin ay malinaw ang bawat isa. Nagsalita si Abogado Cruz, hindi mataas ang boses, ngunit marinig ng lahat habang tinitingnan si Renato. Kung ang paggawa ng huwad na pirma para maabot ang pagmamay-ari ng ari-arian ay isasagawa ng maayos, ang parusang legal para sa pagsasamantala ay malupit. Naihain na namin ang paunang impormasyon sa opisina ng notaryo at maaari naming ipagpatuloy ang pakikipagtulungan sa mga kinauukulan kapag kinakailangan. Nang matapos ang mga salitang iyon, para bang pinalitan na ng kutsilyo ang huling buhay na natira sa lalong pagmamalaki ng tatlong mabyenan. Biglang napayuko si Rosa, nagsimulang mapagtimpi, ngunit talagang natatakot na. Si Aling Luisa naman ay paliko-liko ang tingin, tumingin sa mga pulis, tumingin kay Abogado Cruz, at sa huli ay bumalik ang tingin niya sa akin. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, na naging manugang siya ng aking asawa, nakita kong bumaba siya ng boses sa harapan ko at tunay na lumuha. Lumapit siya sa akin, ang mga mata ay namumugto at ang mga labi ay nanginginig, ang boses ay mahina at nangangatal. Belen, kahit paano ay biyanan mo ako, talagang hindi mo makitang lumabas kaming lahat dito. Matagal akong tumingin sa kanya. Sa ilang taon na nakalipas, ang lakas ng aking pagtitiis ay tulad ng mga tubig na matagal na nagtipon-tipon. Ngayon ay hayagan na ang lahat. Mula sa nakaraang pagkakataon na sinabi niya ang mga salitang palayasin ang mga magulang mo para may lugar na kami, hanggang ngayon na kinakailangan na niya ang aking tulong, hindi ang ugali at dignidad ang nagbago, ang sitwasyon lamang ang nagbago. Mahinahon akong tumingin sa kanya at nagtanong ng dahan-dahan, nang sabihin ninyong palayasin ko ang aking mga magulang, naisip ba ninyo ang lugar ng ibang tao? Natahimik si Aling Luisa. Ito ang unang pagkakataon na nakita kong binuka ang kanyang bibig ngunit walang masasabi. Ang mga labi ay bahagyang gumagalaw ngunit walang isang salita ang lumabas. Malamang dahil sa oras na ito ay wala na siyang magagamit na argumento. Lahat ng mga salitang nasubukan noon, ako ang nanay ng asawa mo, ang tahanan ng mag-asawa ay dapat para sa lahat, ikaw ay mayaman at hindi ka makakatulong, lahat ay hindi na magagamit sa sitwasyong ito. Dahil ang taong gustong tilawin ang sariling paa ng iba ngayon, ang humihingi ng tulong para hindi siya matumba sa sariling lapagan. Hindi nagtagal si Renato, nakita ko siyang biglang lumuhod sa aking harapan. Ang mga tuhod ay tumama sa sahig ng bakuran, ang ingay ay patay at tuyo. Nagulat ang lahat sa bakuran. Si Tatay Manding sa sala ay nagkunot ng noo. Ang aking ina ay bahagya na sumigaw ng kaunti. Ako nanatili akong nakatayo nang walang gumalaw. Naluhod si Renato sa gitna ng bakuran, ang mga mata ay namumula at buo ang mukha niya ay wala na kahit anong kulay, ang katawan ay para walang lakas na natira. Hinawakan niya ang laylayan ng aking damit, ang mga kamay ay nanginginig ng malakas at nag-stammer ang kanyang boses habang lumilitaw ang mga katagang pira-piraso. Belen, pakiusap, patawarin mo ako ngayon, huwag mo akong pabayaan. Pangako ko mula ngayon ay ihihiwalay ko na ang lahat sa aking ina at kapatid. Hindi na ako makikinig sa kanila. Kailangan ko lang matulungan mo ako ngayon. Anumang mayroon ka, ibigay mo na sa akin para mabayaran ang utang at handa akong magtrabaho ng husto para mabawi lahat. Kung ang ibang tao ay titingnan sana sa eksenang iyon at hindi alam ang nangyari noon, malamang ay iisipin nilang ako ay isang matigas na babaeng walang pakialam sa asawang lumuhod sa kanyang harapan. Ngunit alam ko lamang ang taong ngayon ay nakaluhod sa harap ko ay hindi nagtatapis sa tunay na pakikiramdam. Natatakot lamang siyang mawalan ng isang lugar ng kanlungan. Kapag ngayon ay nalambot ako, lahat ay magiging parehong ikot, muli magtitiwala uli ako, pangako muli, at pagkatapos ay patuloy na pag-iisip sa likuran ko. Isang hakbang akong lumayo, inalis ang aking damit sa kamay niya. Nagsalita ang aking boses ng payapa hanggang sa punto na halatang malamig. Ang taong nagkamali sa iyo ng isang beses, kasalanan nila iyon. Hayaan mong muling ginawin ng parehong tao sa iyo, kasalanan mo na iyon. Itinangad ni Renato ang kanyang mukha,
Nang mabilis at tumingin sa akin ang mukha niya, ay para bang hindi makapaniwala na may taong makapagsambit ng ganitong salita sa harapan ng napakaraming tao. Ngunit hindi na ako bumalik sa kanya. Lumingon ako sa Abogadong Cruz, ang boses ko ay malinaw bago pa man marinig ng lahat ng doon. Abogado Cruz, pakihandaan ang mga papeles para sa legal na paghihiwalay ng pag-aasawa at pagbabago ng pag-aari ng lugar na ito. Ito rin ang opisyal na kahilingan ko na ang mga taong walang kaugnayan sa titulo ng bahay na ito ay hilingin na lumabas. Narinig ang salitang iyon ni Renato, nagulat siya ng mataas na antas. Agad na itinangad ang kanyang ulo, ang mga mata ay malawak, ang mukha ay para bang sinampal ng matindi. Nangangatog ang kanyang boses. Nag-stammer. Belen, ano ang sinasabi mo? Nagpatuloy si Aling Luisa sa pagpapanik. Bigla siyang tumalon sa kinatatayuan at gusto na sanang lumakad pasulong, ngunit ang isang pulis ay humawak sa kanyang bisig at paalala siyang maging maayos. Sumigaw siya sa galit at takot. Nangahas kang ganyanin kami? Tumingin ako sa kanya at nagsalita, bawat salita ay malinaw at matigas na tulad ng tabak na iginuhit sa lamad ng katahimikan. Hindi ko lamang nangahas sa annulment, nangahas akong putulin ang lahat ng bagay na nagpapasakit sa aking buhay. Ang salitang iyon ay hindi lamang para kay Renato, para sa tatlo nilang magpamilya, para sa lahat ng taon ng aking pagtitiis, pag-aalaga, at pag-iingat ng lahat, pagpapanatili ng tahanan, at patuloy nilang pagtrato sa akin bilang isang walang katapusang pinagkukunan ng tulong na kahit sino ay maaaring gamitin. Ngayon ay sarili ko ang puputol sa galong iyon. Tumango si Abogado Cruz at mahinahon na nagsalita. Naiintindihan ko, Belen. Lumingon ako sa dalawang pulis, kalmado kong hiniling ang pagtulong sa pagdokumento ng nangyaring kaguluhan, pananalinisahan at pagpasok ng mga tao ng walang pahintulot. Pagkatapos ay lumingon ako sa aking mga magulang. Ang boses ko ay bahagya na naging mas malambot kaysa sa dati. Tatay, nanay, pumunta na kayo sa loob at magpahinga, ito na ang responsibilidad ko. Tumingin ang aking ama sa akin ng isang sandali at pagkatapos ay tumango. Si Nanay Seling ay namumugto ang mga mata, ngunit wala rin siyang nagsalita, mahinahon na pumasok muli sa loob. Malamang na naunawaan ng aking mga magulang na mula ngayon, hindi na ako ang anak na lalaki na laging pinapanatiling maayos ang lahat para sa iba. Inaprotektahan ko ang aking buhay at ang kanilang kapayapaan. Nang gayang hapon ay nagpalit na ng kandado sa pintuan ng bakuran, pati na rin sa pinto sa labas at kahit sa likurang pintuan sa harapan ng mga kapitbahay, ng mga pulis at ng aming mga bisita. Ang ingay ng drill at bakal sa isa't isa ay tumalab sa buong bakuran tulad ng matibay na pagputol ng lahat ng may kaguluhan noon. Inutusan ko rin ang lahat ng personal na gamit ni Renato, Aling Luisa, at Rosa na tipunin sa labas ng pintuan, hindi itinatapon at hindi binato. Hindi ko ginagawa ang pagkukuha ng isang babaeng nawalan ng kontrol. Maayos lamang na iniutos sa mga taong nagtatrabaho na ayusin ang bawat bag ng damit, bawat kahon ng papel, bawat maleta at ilagay lahat sa may harap ng pintuan sa mga mata ng mga usyosong kapitbahay. Si Rosa ay tinitingnan ang kanyang mga gamit, ang mga luhang lumalaglag ay maraming, ngunit hindi na siya lumakad pasulong. Si Aling Luisa naman ay nakatayo, ang boses ay nagpapainit ng kasiyahan at nang puot tumingin sa akin nang may galit, pagkatapos ay tumingin sa mga gamit ng tulad ng isang taong kararating pa lamang na mawalan ng huling gawi ng kanyang dangal. Habang nakatayo si Renato sa harap ng pintuan ng bahay, ang mga kamay ay nakaakbay sa poste, ang boses niya ay napuno ng desperasyon. Belen, kahit isang beses hayaan mo akong makapasok. Lumabas ako sa pintuan, tumingin sa Renato na hinihila ng mga pulis sa labas ng pintuan. Ang tingin ko ay walang kahit anong pakikiramdam. Sino ang tinatawag mong asawa? Wala akong asawang duwag na nagdala ng babae sa bahay para kunin ang ari-ariang binayaran ng aking mga magulang at kasabwat pa ang biyenan na itaboy ang aking mga magulang mula sa kanilang sariling tahanan. Gusto mong maging alipin? Sayang walang kulungan para sa mga ganyan rito sa aming bahay. Ngayon ay nagsimulang manghihingi si Aling Luisa, lumapa siya at hinawakan ang aking paa, ang luha at uhog ay nangagsabog sa kanyang mukha.
Anak, kahit paano ay biyenan mo, ako talaga bang hihintayin mong lumabas kami sa daan? Matagal akong tumingin sa kanya. Ang hitsura ng isang babaeng hindi pa makaalis sa dating ugali ng pagtangkilik sa sariling anak sa gastos ng lahat. At iyon mismo ang ganitong uri ng ina ang pinagmulan ng lahat ng bagay na nangyari. Ngunit nakatayo rito at hihingin na ng habag ng simpatiya ng isang pagkakataong manatili na parang lahat ng nakaraan ay maaaring kalimutin ng isang haplos. Tumingin ako sa kanya at tahimik na nagtanong, nang sinabi ninyong palayasin ko ang aking mga magulang, naisip ba ninyo ang magiging daraanan ng iba? Natahimik si Aling Luisa at iyon ang unang beses na nakita kong binuka ng bibig ngunit walang lumalabas na salita. Ang mga palabras na dating kinukumpleto ng lagi, biyenan kita, kaya naman may karapatang ito at iyon, o ang mag-asawa ay may iisang pag-aari, o dapat mahalin ng manugang ang pamilya ng asawa lahat ay hindi na magagamit sa ganitong sitwasyon. Dahil ang taong gustong tikman ang kilikili ng iba, ngayon mismo ang pinakatakot na lumabas sa bakuran. Ang kakaibang pangyayari ay biglang nagpatuloy pang isa. Habang si Aling Luisa ay bahagya pa ring nagpapaliwanag sa isinasayong mga luhang nanginginig si Renato ay bigla at maingay na humakbang pasulong. Hindi pa man ako nakakagalaw ay mabilis na lumuhod siya sa aking harapan sa ikalawang beses. Ang mga tuhod ay sumalpak sa semento ng bakuran, ang tunog ay tuyo at malinaw. Nagulat ang lahat sa bakuran. Si Tatay Manding na nakatayo sa pintuan ng sala ay nagkunot ng noo ng matindi. Ang aking ina ay muli namang napalabas ang mababang sigaw. Ako, nanatili akong nakatayo nang walang gumalaw. Kinuha ni Renato ang aking laylayan. Ang mga daliri ay nanginginig, ang boses niya ay nabigat at paputol-putol. Belen, makiusap ako sa iyo. Patawarin mo ako, huwag mo akong pabayaan ngayon. Ang pangako ko mula ngayon ay ihihiwalay na namin lahat ng koneksyon sa aking ina at kapatid. Hindi na ako makikinig sa sinuman. Ibigay mo lahat ng pera na mayroon katulungan mo ako ngayong beses na ito lamang. Kung ang ibang tao ay makikita ang larawang iyon nang hindi alam ang nangyari, baka akalaing ako ay isang matigas at walang pusong babae. Ngunit alam ko lang ang taong ngayon ay nakaluhod sa aking harapan ay hindi nagtatapis sa tunay na pagsisisi. Natatakot lamang siyang mawalan ng huling sandigan. Kapag ngayon ay naglambot ako, mauulit ang lahat, maaasahan muli, hihintayin muli ang mga pangako na hindi maisa sa katuparan. Isang hakbang akong humakbang palikha, maingat na inalis ang aking damit sa kanyang kamay. Nagsalita ang aking boses ng kalmado hanggang sa punto na ganap na malamig ang tono. Ang taong minsan, nang nagkamali sa iyo, kasalanan nila iyon. Hayaan mong muli silang gawin sa iyo, kasalanan mo na iyon. Itinangad ni Renato ang kanyang ulo ng biglang-bigla at tumingin sa akin. Ang mukha niya ay parabang hindi siya makapaniwala. Ngunit hindi ko na siya tinitingnan. Lumingon ako sa Abogado Cruz, ang boses ko ay malinaw para marinig ng lahat. Abogado Cruz, pakiandasan ang papeles para sa legal na proseso ng paghihiwalay at ang opisyal na kahilingan para sa mga taong walang kaugnayan sa titulo ng bahay na ito na hilingin na umalis. Narinig ni Renato ang mga salitang iyon na wala ang lahat niyang lakas at halatang hindi niya maipaniwala ang sarili niya. Nag-stammer ang kanyang boses. Belen, ano ang sinasabi mo? Si Aling Luisa ay nang panik nang talagang ganap na siya ay sumulong, ngunit hawak-hawak ng matatag ng isang pulis ang kanyang bisig at paalala siyang kumalma. Sumigaw siya ng puno ng kaguluhan. Talaga bang magagawa mo ito sa amin? Tumingin ako sa kanya. Bawat salita ay patay tulad ng tabak na iniuumpisa. Hindi ko lamang nangahas sa paghihiwalay, nangahas akong putulin ang lahat ng nagpapasakit ng aking buhay. At mula sa sandaling sinabi ko ang mga salitang iyon sa bakuran ng aming bahay, alam ko na ang bagay ay tapos na. Pagkatapos ng hapon ng araw na iyon, lahat ay natapos ng mabilis ngunit malamig din. Hindi na nakalakad si Renato sa loob ng bahay muli. Pagkatapos ng pagpapalit ng kandado at pagpapaalis sa lahat ng kanyang gamit palabas ng pintuan, tinulungan sila ng mga saksi at ng mga pulis na maayos at malinaw. At pagkatapos ay isinara namin ang pintuan.
Mula noon ay kasama si Renato, sina Aling Luisa at Rosa sa isang maliit na inuupahang kwarto sa dulo ng palengke. Masikip at mababa ang kisame, mainit sa tag-ulan, makulaw sa gabi. Hindi na ako bumisita at hindi na rin nagtanong ng balita, ngunit sa maliit na lugar ang balita ay mabilis na umabot sa lahat. Sinasabing hindi pa lumipas ang 10 araw, ang mga nagpautang ay nagpunta na rin kay Rosa sa malapit na lugar ng inuupahang kwarto. Ilan ay naghihintay sa dulo ng eskinita tahimik, ngunit ang ganitong uri ng paghihintay ay mas nakakatakot pa sa anumang sigaw. Si Renato naman, dahil ang bagay ng isang lanang kasangkapan at huwad na pirma ay nalantad na sa mga kasamahan, sa trabaho, ang kanyang tiwala ay halos nawala na. Walang masamang salita ang nasambit, ngunit ilang mga tingin lamang na nagbago, ilang pulong na hindi siya naisama, ilang maikli na palitan ng salita, sapat na para malaman niya na ang kanyang posisyon ay hindi na tulad ng dati. Kailangang ibenta ng isa-isa si Renato ang natitirang mga bagay na pwede pang ibenta, ang motorsiklo, mga electronics, at nag-aayos siya ng maliliit na bahagi ng utang para hindi siya ganap na maubusan ng paraan. Si Aling Luisa, mula sa taong palaging nakangalan ang mga balikat at mahilig magturo at pilitin ang iba sa ilalim ng boses ng biyenan, ay kailangan na ngayong maupo sa isang maliit na inuupahang silid kasama ang anak na pinakabulag niyang pinaniwalaan. Hindi ko alam kung sa mga gabing nakahiga sila sa maliit na espasyo, nakakarinig ng ingay ng mga sasakyan sa labas at pagkakatulog ng telepono na natutulog sa gitna ng gabi, naiisip niya ang mga salitang sinabi niya noon sa aking harapan. Naalala ba niya ang mga salitang palayasin ang iyong mga magulang na sinabi niya nang tulad ng pagtilapon ng malamig na tubig sa mukha ng iba? Malamang ay oo, malamang ay hindi. Ngunit sa ganitong punto ay hindi na mahalaga pa ito para sa akin. Ang bagay na nagpagaan ng aking puso ay hindi ang panonood sa kanilang paghihirap. Hindi ako masaya sa hirap ng ibang tao, kahit na ang taong ito ay minsan na nagsumikap na yurakan ako. Ang bagay na nagpagaan ng aking puso ay mula pagkatapos ng lahat ng ito ay unti-unting naunawaan din ng mga tao sa paligid namin ang katotohanan. Ang mga mapanlasaw na tingin sa harap ng pintuan ay nawala na. Ang mga bulong-bulungan ng hindi pinapayagan ng manugang ang biyenan ay kusang humupa rin. Sa halip, may ilang mga kapitbahay na dumadaan at mahinahon na nagsasabi ng isang salita maikli ngunit mainit. Si Belen na pagtiyagaan niya, higit pa sa nararapat. O ang matandang babaeng nagbebenta ng gulay sa palengke na nakita ako at huminto ng ilang sandali. Kailangan mo na ng ganyang tibay bago mo makamit, hindi iyon maaaring piliin ng sinumang hindi talagang napilit ng buhay. Narinig ko ang mga salitang iyon at hindi naramdaman ang pakiramdam ng pagpapanalo o ng kasiyahan. Naramdaman ko lamang ang isang bagay na parang sa wakas, ang katotohanan ay nagsasalita din ng kanyang sarili. Ang mga tao ay maaaring mapanghawakan ng isang kirot ng paghihinaing, ng isang pagkukuwento ng kalungkutan, ng isang pananahimik sa harap ng pintuan para magmukhang napag-usigan. Ngunit kapag lahat ng mga balot ay nabunyag na, ang tama at mali ay magsasalita ng sarili niya. Si Renato pagkatapos nun ay marami pang naipadala sa akin na mensahe. Noong una ay mahaba ang mga mensahe, nagkukuwento at nagpapaliwanag at naghahandog. Sinasabi na alam na niya ang kanyang mga pagkakamali, na na-pressure siya ng kanyang ina at kapatid, na gusto niyang pangalagaan ang pamilya, ngunit mali ang paraan. Pagkatapos ay naging mas maikli at mas mahina, makiusap lamang na makita-kita ng isang beses. O Belen, wala na akong mauustuhan. Isang beses nang malapit na sa hating gabi ay biglang nagliwanag ang aking screen. Huwag kang ganyan. Hayaan mo akong makauwi. Binabasa ko ang lahat ngunit hindi ko agad sinasagot. Hindi dahil gusto kong pahirapan siya sa pamamagitan ng katahimikan, kundi dahil naunawaan ko ng malinaw. Kapag ang isang tao ay halos nawalan na ng lahat ng kapit, ang lagi nilang naaalaala ay ang dating pinakaligtas na lugar. Ngunit ang pag-alala sa isang tao, kapag nasa kahirapan ka, hindi iyon palaging katumbas ng tunay na pagpapahalaga.
Minsan iyon ay simpleng ikot ng isang taong malapit nang malunod at nakakita ng kahit anong bagay na lumulutang. Sa huli ay isang mensahe lamang ang aking sinagot, malinaw at tapat. Ang kailangan ko ay kapayapaan, hindi isang asawa na naalala lamang ako kapag wala na siyang ibang mauustuhan. Pagkatapos ng mensaheng iyon ay hindi na siya nagsulat ng tulad ng dati. May ilang maikli pang mensahe na dumarating, ngunit hindi ko na sinasagot. May mga pintuan na kapag isinara na ay mas mainam nang hayaang manatiling sarado. Hindi dahil ikaw ay malupit, kundi dahil kapag pinilit mong buksan muli ang mga iyon, ang pinakamasakit na magiging kalabasan ay para sa iyo rin. Nanatili ang aking mga magulang sa aming bahay. Noong mga unang araw pagkatapos ng lahat, halatang huminto ang tahanan. Ang sala set sa sala ay wala na, ang hapagkainan ay winasak din. Sa kwarto ay ang malawak na puwang, kung saan dati ang malaking aparador ay nagpapakita ng dingding na parabang may napunit na bahagi ng katawan. Ngunit kakaiba, sa gitna ng kawalan, mas mainit ang bahay kaysa dati. Dahil mula noon ay walang sinuman ang pumasok na may masamang loob, walang matamis na salita sa labas, ngunit may masasamang intensyon sa loob. Walang hapunan na biglang nagiging mabigat dahil sa isang matalim na salita o isang mapanlamig na tingin o isang walang katuwirang hiling. Isang gabi, pagkatapos na lumipas ng ilang araw at kaunti na ring humupa ang mga bagay, naupo kaming tatlo at kumain sa maliit na kusina. Ang hapunan ay napakasimple, isang maliit na mangkok ng sabaw, isang pinggan ng piniritong isda at mga gulay na sariwang ginisa ng aking ina. Wala nang, dati ng hapagkainan, naglagay kami ng maliit na nakatiklop na mesa sa gitna. Ang dilaw na ilaw ay bumagsak sa mesa, simple ngunit mapayapa. Sa gitna ng hapunan, mahinahon na kinuha ng aking ina ang isang piraso ng isda at inilagay sa aking pinggan. Nang itinangad ko ang aking ulo, ay nakita ko ang kanyang mga mata na namumula, ngunit hindi siya umiyak. Nagsalita lamang siya ng bahagya, parang natatakot siyang makapigil ng isang bagay na nakabaon sa loob ng dibdib ng kanyang anak. Mabuti na nanatili kang malinaw ang isip para mapangalagaan ang bahay at ang iyong sarili. Narinig ko ito at biglang naging mabigat ang aking lalamunan. May ilang salita na hindi kailangan ng haba, hindi kailangan ng dekorasyon, ngunit tumatama ito sa pinakamasakit na lugar at sa parehong oras ay sa pinakamalakas na lugar ng iyong puso. Tumingin ako sa aking mga magulang, tumingin sa bahay na kulang-kulang na sa kasangkapan, tumingin sa malawak na puwang sa labas ng sala, at pagkatapos ay biglang naunawaan ko ang isang bagay. Maaring hindi kailangang puno ng gamit ang isang lugar para matawag na mainit ang pakiramdam rito. Kailangan lamang na ang lugar na iyon ay hindi mo madadamdam na ikaw ay pinipigilan, binababa o kinakailangang gamgumok para mabuhay. Kapag ang isang lugar ay hindi ka na nagpapakita ng pagpapalaki ng iyong sarili sa bawat sandali, natural na itong nagiging mainit. Nang gabing iyon, habang kumakain kami ng tatlo sa maliit na nakatiklop na mesa sa gitna ng aming kusina, napagtanto ko ang isang bagay. Kinuha ng aking ina ang isang piraso ng isda at isinalo sa aking pinggan. Tumingin ako at nakita ang kanyang mga matang namumula. Hindi siya umiyak, ngunit ang damdamin ay hayag na hayag sa mukha niya. Mabuti na nanatili kang malinaw ang isip para mapangalagaan ang bahay at ang iyong sarili. Narinig ko ito at biglang naging mabigat ang aking lalamunan. May mga salitang hindi kailangang mahaba, ngunit tumatama sa pinakamalalim na lugar ng puso. Tumingan ko ang aking mga magulang. Tumingan ko ang bahay na kulang-kulang na sa kasangkapan, ang malawak na puwang sa labas ng sala, at pagkatapos ay biglang naunawaan ko ang isang bagay na kakaibang maliwanag. Maaaring hindi kailangang puno ng gamit ang isang lugar para matawag na mainit ang pakiramdam rito. Kailangan lamang na ang lugar na iyon ay hindi ka nararamdamang pinipigilan, binababa o kailangang gumok para mabuhay. Sinagot ko ang aking ina ng mahinahon, "Nanay, tatay, pasensya na kayo. Pumili ako ng maling tao at nahirapan kayo dahil sa akin." Nagwagayway ang kamay ng aking ama at kumuha ng isang higop ng inumin
at pagkatapos ay nagsalita ng walang pag-aatubili. Ang buhay ay puno ng pagkakamali, lahat tayo ay nagkakamali. Ang mahalaga ay alam mo kung paano tumayo muli at alam mo kung saan ang iyong tahanan. Palagi kaming nandito para sa iyo. Ang bahay na iyon sa lungsod, kung kailangan mong iwan mo na. Pagbalik ka dito, magsasabuhay tayo ng magkasama. Sa pagitan ng hapunan, nanginig ang aking telepono. Isang mensahe mula sa isang kapitbahay sa dati naming gusali. Binasa ko ito kasama ang isa o dalawang litratong ipinadala niya. Sa litrato ay si Aling Luisa na nakaupo sa sahig ng lobby ng gusali, magulo ang buhok, umiiyak at nagrereklamo sa mga guwardya, ngunit walang nagmamalasakit. Kasama sa mensahe ang kaunting paliwanag. Belen, ang dating biyenan mo ay pinalayas na rin ng mga guwardya sa lobby. Nabalitaan ko na ang Renato ay kinuha ng mga nagpautang nang hindi alam kung saan dinala. Ang matanda ay wala ng pera para sa sasakyan at walang alam kung saan pupunta. Paulit-ulit siyang sigawin ang iyong pangalan, nagsasabi na ikaw ay walang malasakit. Ngunit lahat dito sa gusali ay alam na ang katotohanan, kaya walang nagsimpatya. Katatayo pa lamang niya na may dala-dalang gamit at naglakad patungo sa ilalim ng tulay. Binasa ko ito at ipinapakita sa aking mga magulang. Huminga ng mabigat ang aking ina at umiling ng matagal. Iyan ang patunay, ang bawat itinanim mo ay iyon din ang iyong aanihin. Iyon ang kanyang karmahin. Sige na, hayaan mo na siya. Mula ngayon ay wala ka ng kaugnayan sa pamilyang iyon. Tumango ako at pinatay ang aking telepono. Tumingin ako sa labas ng bintana, tumigil na ang ulan, at ang mga bituin ay nagsisimulang lumabas ng isa-isa sa langit. Ang sandali ng pagbabago ng taon ay malapit na. Mula sa telebisyon sa sala ay maririnig ang maingay na musika ng kapistahan at ang ingay ng maliit na paputok na nagdiriwang ng bagong simula. Nagnindi ng insenso ang aking ama sa altar ng pamilya. Ang mabangong usok ay kumakalat sa buong sala, naghalo sa amoy ng pagkaing niluto ni nanay, lumilikha ng isang kabanalan at init. Yumuko ako sa likuran ng aking ama at mahinahong nanalangin para sa kapayapaan ng aming pamilya, para sa lakas na magsimula muli. Sa pagkakataong ngayon na muling ikinukuwento ko ang lahat, wala na akong naramdamang malaking galit tulad ng dati. Wala rin akong intensyong makipaghigantihan. Naramdaman ko lamang ang isang kahilingan para sa mga taon na maaaring pagpalain na nang maayos ang mga taong naging sarili ko ang hadlang sa pamamagitan ng pag-unawa na ang pagtitiis ay ang paraan ng pagpapanatili ng kapayapaan. Sa katotohanan, hindi iyon ang ganoon. May mga taong kapag lalo kang lumayo, lalo silang sumusulong, kapag lalo kang tumaahimik, lalo nilang iniisip na mahina ka, at kapag sa wakas ay nagsalita ka nang hindi na mapigilan, saka pa lamang nila makikita ang tunay mong mukha. May mga taong tinatrato ka ng tulad ng isang miyembro ng pamilya lamang kapag kailangan kanilang magsakripisyo. Kapag nagtigil ka ng mag-alay, saka pa nila sinasabing ikaw ay malamig at walang malasakit. Ngunit ang tunay na kalamigan ay hindi nasa taong natutunan ng tumanggi. Nasa mga taong nakita ang pagpupunyagi ng iba bilang isang bagay na natural, tulad ng isang ilog na walang magagawa kundi dalhin ang tubig. Pagkatapos ng lahat, naunawaan ko na ang pagpapanatili ng bahay ay isang bagay, ngunit ang pagpapanatili ng dignidad ng sarili ay mas mahalaga pa. Dahil ang bahay ay maaaring mawalan ng kasangkapan at mabubuo muli, maaaring mawalan ng ilaw at maibabalik, maaaring maging walang laman sandali at mapupuno muli ng bagong simula. Ngunit kapag naiwala mo ang iyong sarili sa mga araw na paulit-ulit kang nagtitiis para sa kapakanan ng iba, ang bagay na iyon ay hindi madaling ibalik sa pangalawang beses. Ngayon ay nakatayo na ako rito sa simpleng hapagkainan ng aming pamilya, kasama ang aking mga magulang, walang malakas na kasangkapan, ngunit walang masamang espiritu na lumalaylay sa bawat sulok. At para sa unang beses sa maraming taon, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan ng isang tahanan.